Sa dulo ng isang tahimik na kalsada sa bayan ng San Rafael, naroon ang isang bahay na hindi pinapansin ng karamihan. Luma, may pader na kupas na ang pintura, at bubong na tila pagod na rin sa mga taon ng ulan at araw. Sa harap nito'y may maliit na hardin na halos wala ng buhay, mga halaman na unti-unting nalalanta sa ilalim ng araw. Ngunit para kay Miguel, iyon ang kanilang tahanan. Tahimik. Payapa. O dati ganoon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Papa, andyan na naman siya, bulong ni Lucas, 5 taong gulang, habang nakasilip sa kortina ng bintana. Napalingon si Miguel mula sa paglalagay ng bigas sa kalan. Sino? Tanong niya, kahit alam na ang sagot. Yung lalaking nakatayo sa labas, mahinang tinig. Wala siyang mukha. Hindi na bago ito. Gabi-gabi, sinasabi ni Lucas na may taong nasa labas, laging nakatitig mula sa bintana ng sala. Ngunit sa tuwing sisilip si Miguel, wala naman. Walang anino. Walang tao. Walang bakas ng kung sinuman. Wala, anak, sagot ni Miguel, pilit ang ngiti. Baka panaginip lang yan. Gising ako, Papa. Tahimik na bumalik si Miguel sa kusina, ngunit ang kamay niya ay bahagyang nanginginig habang hinahalo ang sinain. Sa likod niya, dinig ang kaluskos ng paa ni Lucas sa kahoy na sahig, at sa malayo, ang tunog ng palakpak ng kurtina sa bintana, kahit walang hangin. Sa gabi, mas lumalakas ang bigat. Hindi lang dahil sa init ng panahon. Parang may usok sa loob ng bahay, hindi nakikita ngunit ramdam sa dibdib. Si Andrea, ang kanyang asawa, ay palaging tahimik. Irritable. Parang may binubuno sa isip pero hindi masabi. Miguel, pakibuksan naman ang ilaw sa banyo, sabi ni Andrea habang nakaupo sa hapagkainan. Hindi pa rin siya tumitingin kay Miguel kahit nag-uusap sila. Nakasindi na yan kanina. Buksan mo na lang, putol ni Andrea, sabay tayo. Tahimik si Miguel. Tumingin siya kay Lucas na tahimik na sumasandok ng ulam, pero halos hindi mumunguya. Parang wala sa sarili. Anak, okay ka lang? Tanong niya. Tumango lang si Lucas. Hindi na bago ang ganitong hapunan. Walang masyadong usap. Parang bawat isa ay nasa kanya-kanyang mundo. Sa loob ng tahanang iyon, mas nangingibabaw ang katahimikan kaysa sa anumang tunog. At ang katahimikang iyon, sa halip na maging mapayapa, ay parang isang babala. Makalipas ang ilang araw, habang naglilinis si Miguel ng altar sa sala, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng aparador. Isang maliit na kahon, balot ng alikabok. Anong ginagawa nito rito? Tanong niya sa sarili habang binubunot ito. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may lumang rosaryo, ilang papel na may sulat kamay na dasal, at isang medalya. Maliit lang ito, bilog, gawa sa tila lumang tanso. Sa harap ay may figura ng isang mongheng may hawak na krus at aklat. Sa likod, mga letrang hindi pamilyar, hindi niya maintindihan, ngunit sa pagtama ng medalya sa kanyang palad, parang may dumaan na lamig sa kanyang batok. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Ngunit pakiramdam niya ay may matang nakamasid. Kinabukasan, habang umiinom ng kape, tinanong niya si Andrea. Andrea, may alam ka ba sa medalya na to? Ipinakita niya ang bagay. Napatingin si Andrea. Kinuha ito at matagal na tinitigan. Parang kay Lolo Ben yan, bulong niya. Yung ama ng tatay mo. Tumango si Andrea. Laging may dalang dasal si Lolo. Tahimik pero parang may alam na hindi sinasabi. Palaging may hawak na krus. Mahilig sa mga panalangin na hindi ko kilala. Anong klaseng dasal? Yung parang Latin. Yung parang pang-ibang mundo. Hindi na muling nagsalita si Andrea. Ibinabalang niya ang medalya sa mesa at bumalik sa paghuhugas ng plato. Sa sumunod na gabi, habang tahimik na nagbabasa si Miguel sa kanyang sulok, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa sala. Dahan-dahan niyang kinuha ang medalya, itinapat sa kandila. Parang sumisigaw ang katahimikan. Sa gilid ng mata niya, tila may dumaan sa bintana. Mabilis. Anino lang. Lucas, bulong niya. Ngunit wala sa paligid ang bata. Nasa kwarto kasama si Andrea. Tinignan niya ang orasan, 12:00 ng gabi. Bumalik siya sa upuan. Pinikit ang mata. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang sarili niyang tinig, hindi ito basta gamit. May dapat akong maintindihan.
Isang araw, habang nasa trabaho, hindi mapakali si Miguel. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi sa pakiramdam ng pagkakabit ng kanyang isipan sa medalya. Sa sobrang pagkasabik, naghanap siya ng mga impormasyon tungkol dito. Mabilis siyang natutong tawagin ito sa pangalan, Medalya ni San Benito. Sa mga nabasa niya, sinasabi na ito raw ay isang banal na proteksyon laban sa kasamaan. Ngunit may babala rin, hindi ito para sa lahat. Kung hindi mo ito nauunawaan, maaari mong mas lalong maakit ang mga bagay na iyong iniiwasan. Tumigil si Miguel sa pagbabasa. Napakapit sa dibdib. Bakit parang mas lalo siyang natatakot ngayon? Pag-uwi, dumiretso siya sa altar. Kinuha ang medalya at ipinikit ang mata. Kung ano man to, bulong niya, turuan mo akong gamitin ito ng tama. Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Napaigtad siya. Akala niya i-brownout kanina pa, ngunit ngayon ay muling nagliwanag ang buong bahay. Sa di kalayuan, narinig niyang umiiyak si Lucas. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto. Napanaginipan ko siya, sabi ni Lucas, humihikbi. Yung lalaking nasa bintana. Pero hindi na siya galit. Parang natatakot na siya. Napatingin si Miguel sa medalya sa kanyang kamay. May gumagalaw. May nagsisimula. Sa pagitan ng alikabok at katahimikan ng kanilang sala, nagpa siya si Miguel na mag-ayos ng mga gamit. Tanghali ng Sabado, tirik ang araw sa labas, at si Andrea ay abala sa kusina habang si Lucas ay natutulog pa. Tahimik ang buong bahay, isang bihirang pagkakataon na hindi niya gustong sayangin. Bitbit ang basahan at kahon ng mga panlinis, sinimulan niyang galugarin ang ilalim ng mga muebles, mga sulok na matagal nang hindi napapansin. Habang iniikot ang sofa, napansin niyang may bagay na nakausli sa ilalim ng lumang aparador sa may dingding ng altar. Isa itong maliit na kahon, balot ng alikabok at tila nakalimutan na ng panahon. Yumuko siya, iniwasang masagi ang altar, at marahang binunot ang kahon. Mukhang matagal nang nandito to, bulong niya sa sarili. Pinunasan niya ito at agad na bumungad ang kahoy na may ukit na halos nabura na. Lumang-luma. May sira sa gilid. Nung sinubukan niyang buksan, may konting tunog ng kalawang, tila ayaw nitong bumigay agad, pero hindi rin naman tumutol ng tuluyan. Sa loob, may lumang rosaryo na yari sa kahoy at kadena na kinain na ng kalawang. Kasunod nito ang mga papel na nakatupi ng maigi, sulat kamay, tinta na halos kupas na, at sa ibaba ng lahat, naroon ang isang medalya. Maliit. Bilog. Mabigat sa kamay. Gawa sa tanso, tila may halong pilak. Sa harap, nakaukit ang isang monghe na may hawak na krus at isang aklat. Sa likod, mga simbolo at letra na hindi niya maintindihan. Habang hawak niya ito, biglang may malamig na simoy na dumaan sa batok niya, kahit sarado ang bintana. Napasinghap siya. Tila may bumubulong sa loob ng kanyang utak, hindi malinaw pero sapat para mapatigil siya sa paghinga sa loob ng ilang segundo. Hinawakan niyang mahigpit ang medalya at inilagay ito sa ibabaw ng altar. Tumayo siya ng dahan-dahan, parang ayaw lumikha ng kahit anong ingay. Tumitig sa paligid. Walang tao. Walang tunog. Pero may kabang hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang sabay silang nagkakape ni Andrea sa maliit na mesa sa gilid ng kusina, hindi na niya napigilan. Andrea, panimula niya dahan-dahan. May nahanap ako kanina habang naglilinis. Yenen, abala si Andrea sa paghahalo ng gata sa kape niya. Isang kahon. Sa ilalim ng altar. Napatingin si Andrea. Kahon? Tumango si Miguel. May laman. Rosaryo. Mga papel. At itong hinugot niya ang medalya mula sa bulsa at inilapag sa gitna ng mesa. Natahimik si Andrea. Tinignan niya ito. Kinuha ng dahan-dahan. Binaligtad, tinignan sa harap sa likod. Parang may inaalaala. Nang magsalita siya, mababa ang boses. Kay Lolo Ben ito. Yung tatay ng tatay mo. Tumigil siya. Laging suot to ni Lolo. Bakit nandito? Bakit hindi niyo alam na naiwan? Hindi ko alam, sagot ni Andrea. Matagal na kaming hindi nakatapak sa bahay ni Lolo. Nung namatay siya, si Papa lang ang kumuha ng ilang gamit. Siguro na ilagay ito dito nang hindi sinasadya. Tumingin si Miguel sa medalya. Anong klaseng tao si Lolo Ben? Si Andrea ay nagtagal bago sumagot. Tahimik. Hindi pala kwento.
Pero palagi siyang may hawak na dasal. Kahit nasa sala, may mumunting bulong siya sa bibig. Parang may kinakausap. Hindi ba't sobrang relihiyoso rin siya? Hindi lang relihiyoso. Parang may alam na iba. Alam mo yun? Yung tipong kahit hindi mo tanungin, alam na niya kung may problema ka. May oras na nakikita ko siyang may hawak na papel na parang Latin, nagdadasal sa harap ng kandila kahit tanghaling tapat. Napaisip si Miguel. Ano nang palagay mo sa medalya na to? Hindi agad sumagot si Andrea. Inikot niya sa mga daliri ang medalya tapos ibinalik sa mesa. Hindi ko alam. Pero basta kay Lolo yan, may dahilan kung bakit niya to lagi suot. Hindi siya mahilig sa alahas o dekorasyon. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Sa labas, narinig ang huni ng kuliglig at ang pagbagsak ng dahon sa bubong. Wala namang hangin. Ipagpabless natin, sabi ni Miguel. Tumango si Andrea. Siguro kailangan. Kinabukasan, dinala ni Miguel ang medalya sa simbahan sa bayan. Umupo siya sa huling bangko habang hinihintay si Father Martin, ang pari roon na kilala sa pagiging tahimik at tradisyonal. Hindi ito yung tipong madaldal. Pero kapag nagsalita, parang alam mo agad na may bigat ang mga salita niya. Pagdating ni Father Martin, tumayo si Miguel at hinarap ito. Padre, may maipapakita po ako. Tiningnan siya ng pari. Ano yun, Hijo? Hinugot niya ang medalya. Galing po ito sa lolo ng asawa ko. Gusto ko sanang ipabless. Pero gusto ko rin po sanang malaman kung anong meron dito. Kinuha ng pari ang medalya at tinitigan. Pinagpag ang alikabok, binasa ang mga letra. Hindi nagtagal, umiti siya ng bahagya. San Benito, sabi niya. Isang banal na amang tagapagtanggol. Tagapagtanggol po. Tumango si Father Martin. Ang medalya na yan ay hindi basta-bastang palamuti. Isa yang panalangin. Isang panata. Hindi lang basta sinusuot. Isinasabuhay. Pwedeng ipabless po. Nabless na siguro ito dati, pero hindi masamang basbasan ulit. Lalo na kung may gagamit ulit nito. Pero hindi ito basta sign of the cross lang. May espesyal na dasal para dito. Habang binabasbasa ng pari ang medalya, muling naramdaman ni Miguel ang init sa kanyang palad. Para bang may liwanag na gustong kumawala mula sa tanso. Ngunit pinilit niyang hindi ipakita ang kanyang pagkabigla. Matapos ang dasal, ibinalik ni Father Martin ang medalya. Panatilihin mo yan na may pananampalataya, hindi takot, sabi ng pari. Walang silbi ang anumang sagrado kung hindi sinasakluban ng puso. Pag-uwi ni Miguel, tinapik siya ni Andrea sa balikat habang papasok ng bahay. Si Lucas gising pa, anya. Pero iba na ang kilos niya. Ano nang ibig mong sabihin? Masaya siya. Tahimik pero parang magaan ang loob. Pagpasok nila, nakita nilang naglalaro si Lucas sa sala, may hawak na lapis at papel. May iginuguhit. Ano yan, anak? Tanong ni Miguel. Yung lalaking nasa bintana dati, sagot ng bata. Pero wala na siya. Umalis na. Nagkatinginan sina Andrea at Miguel. Nagtaka si Miguel, ngunit hindi na siya nagsalita. Umupo siya sa kanyang lumang upuan, tinignan ang medalya sa kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Ngunit habang pinagmamasdan ang paligid, naroon pa rin ang pakiramdam na may nagmamasid. Hindi masama. Hindi rin mabuti. Parang naghihintay. Papa, huwag mo siyang pakatitigan, bulong ni Lucas habang nakaupo sa sahig ng sala, matay hindi kumikislap, nakatuon sa isang sulok na walang laman. Naiinis siya pag tinitingnan. Tumigil si Miguel sa pagpupunas ng mesa. Sino, anak? Yung lalaki. Yung dati laging nasa bintana. Nandito na siya sa loob. Hindi agad nakakibo si Miguel. Tumingin siya sa direksyong tinititigan ni Lucas. Walang tao, walang anino, pero may kakaibang lamig sa hangin, gaya ng dati. Para bang may presensyang nakatayo roon, hindi mo makita, pero ramdam sa balikat. Lucas, laro ka muna sa kwarto, mahinang utos niya. Tumayo ang bata, umiti ng bahagya, saka tumakbo palayo. Pagkatapos noon, naupo si Miguel sa kanyang sulok sa sala, tinitigan ang medalya ni San Benito na nakalagay sa altar. Wala naman itong ginagawa. Tahimik. Hindi kumikislap. Hindi uminit. Isa lang itong bagay, tila walang buhay. Pero mali ang pakiramdam na yon.
Alam niyang mula nang nahawakan niya ito, may nabago. Hindi lang sa bahay, kundi sa kanya. Sa sumunod na araw, naging mas mapanood si Andrea. Mapagmasid. Madalas siyang biglang tumitigil sa ginagawa, parang may narinig na tinig o may matang nakatutok sa batok niya. Kanina habang nagluluto ako, sabi niya isang hapon, parang may humawak sa balikat ko. Nagkatinginan sila ni Miguel. Wala namang tao sa likod ko, pero ramdam ko talaga. Malamig. Parang hangin, pero mabigat. Wala nang nasabi si Miguel. Gusto sana niyang sabihin baka guni-guni lang, pero siya man ay may nararamdaman ding kakaiba. Minsan habang naliligo, para bang may aninong dumaan sa kabila ng kurtina. Minsan habang nagdadasal, may bulong siyang naririnig sa sarili niyang boses, hindi galing sa kanya, pero gumagamit ng kanyang isip. Noong isang gabi, nagising siya sa isang panaginip. Isang silid na puro dilim. Walang dingding, walang pinto. Sa gitna, nakatayo ang isang lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha, pero hawak nito ang medalya. Hindi ito laruan, bulong ng lalaki. Pagkagising niya, pawis na pawis siya. Basang-basa ang unan, pero malamig ang kwarto. Doon siya nagsimulang magtanong. Ano ba talaga ang gamit ng medalya? Bakit tila may buhay ito? Bakit mas lalo siyang nakakaramdam ng presensya sa paligid mula nang simulang dalhin ito? Hindi na siya nakatiis. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon siya, binuksan ang laptop at nagsimulang maghanap. Isinulat niya sa search bar, San Benito Medal meaning. Libo-libong sagot ang lumitaw, ngunit karamihan ay mga artikulo tungkol sa pagpapalayas ng demonyo, sa mga dasal ng proteksyon, sa mga karanasan ng mga taong nakaengkwentro ng masama, lahat konektado sa medalya. Pero ang isang site ang humatak sa atensyon niya. Simple lang ang layout. Kulay puti. Isang lumang forum para sa mga Katolikong deboto. May isang post doon, may pamagat, ang mga lihim ng medalya ayon sa isang espiritual na anak. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga sipiraw mula sa mga tala ni isang Frater Elias, isang hindi kilalang espiritual na alagad. May mga larawan ng lumang sulat kamay na pahina. Ang iba ay hindi na mabasa, pero may mga bahagi na malinaw. Ang medalya ay hindi tanso. Hindi ito pilak. Isa itong selyo. At ang selyo ay hindi gumagana sa kamay ng taong hindi nauunawaan ang pinanghahawakan niya. Bumigat ang dibdib ni Miguel. Isinunod niyang basahin ang paliwanag tungkol sa mga letrang nakaukit sa medalya. Hindi lang pala ito palamuti. Bawat titik ay bahagi ng panalangin laban sa kasamaan. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, non quam suade mihi vana. Sont malakway libas, ips venena bibas. Kahit hindi pa niya lubos na uunawaan ang Latin, dama niya ang bigat ng sinasabi. Maging ang simpleng tunog ng mga kataga ay parang may dalang kapangyarihan. Tinignan niya ulit ang medalya sa altar. Doon pa rin. Tahimik. Pero ngayon, parang iba na ang tingin niya rito. Hindi ito dekorasyon. Isa itong pinto. At baka nga, sa hindi sinasadyang paraan, binuksan na niya ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong siya ni Andrea. Anong pinagpupuyatan mo kagabi? Medalya. Napakunot ang noo ni Andrea. Bakit? Kasi sa totoo lang, parang may nabuksan akong hindi ko maintindihan. At pakiramdam ko tayo ang pinasok. Hindi sumagot si Andrea. Pero napansin niyang mas madalas na nitong hinahawakan ang maliit na krus na palaging suot sa leg. At mas madalas siyang nahuhuli ni Miguel na nakatitig lang sa altar, parang may hinihintay. Si Lucas, tanong niya. Nasa kwarto, naglalaro mag-isa. Tahimik silang dalawa. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Alam nilang pareho, may nabago sa bahay. At hindi basta dahil sa medalya, kundi dahil sa kung ano ang naantig ng presensya nito. Sa sumunod na mga araw, dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Minsang naglalabas si Andrea, bigla siyang napatili. Tumakbo si Miguel sa likod bahay. Bakit? Anong nangyari? Nakabukas ang gripo, sigaw niya. Sarado yan kanina. Ako na mismo ang nagsara. Baka may nakalimot. Hindi ako nakalimot, Miguel, matigas ang tono. Narinig ko pa nga ang pag-ikot ng knob. Pero wala namang tao. Ilang gabi pa ang lumipas, natutulog si Lucas nang bigla siyang umiyak ng malakas. Pagpasok nila sa kwarto, nakaupo si Lucas sa kama, matay dilat, nanginginig.
Umalis ka na, bulong ng bata, tila wala sa sarili. Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Nilapitan siya ni Andrea, niyakap, pero si Miguel, na natiling nakatayo sa pintuan, hawak ang medalya sa bulsa, at sa unang pagkakataon, binigkas niya sa isip ang dasal. Vade retro, Satanan. At naramdaman niya ulit ang malamig na hangin. Ilang araw pa, at habang nasa sala siya, may biglaang patak ng tubig sa bubong. Pero walang ulan. Nang tumingin siya sa bintana, may aninong dumaan. Dali-dali niyang nilapitan ito, binuksan ang pinto, ngunit gaya ng dati, wala na. Muli siyang bumalik sa kanyang paghahanap. Sa forum, sa mga lumang tala, sa mga sipi ni Frater Elias. Habang mas lumalalim ang pagkaunawa niya, mas nabibigyan ng kahulugan ang mga nangyayari sa kanila. Sa isang pahina, ito ang nabasa niya. Kapag pinili mong buksan ang ilaw, ang dilim ay laging mag-aalburuto. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na mawala ang kapangyarihan nito sa puso mong unti-unting sumisikat. Napapikit si Miguel. Hinawakan niya ang medalya. Hindi siya relihiyoso noon. Hindi nga siya regular magsimba. Pero ngayon, alam niyang hindi sapat ang tahimik na panonood. Kailangan niyang makisangkot. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-ina, naupo siya sa altar. Sinindihan ang kandila at dahan-dahang itinaas ang medalya sa harap ng apoy. Walang dasal. Walang drama. Tanging katahimikan. Ngunit sa katahimikan, narinig niya ang isa pang tinig sa loob ng isip niya. Kung nais mong manindigan para sa liwanag, handa ka na bang ipaglaban ito? Hindi niya alam kung ito'y guni-guni, panaginip o isang panawagan. Pero hindi na siya nagtanong pa. Tumango siya kahit mag-isa. Naramdaman niya ang panginginig ng hangin. Hindi dahil sa takot. Dahil sa simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Padre Martin, may gusto po sana akong ipasuri sa inyo. Tahimik ang loob ng simbahan nang dumating si Miguel, dala ang medalya sa bulsa. Ang liwanag mula sa mga stained glass na bintana ay kumikislap sa sahig na marmol. Walang ibang tao maliban kay Padre Martin, nakaupo sa likod ng altar, tahimik na nagbabasa ng Biblia. Tiningnan siya ng pari, saglit lang, bago isinara ang aklat. Ano yan, Hijo? Inilabas ni Miguel ang medalya mula sa kanyang bulsa. May kaba siyang hindi maipaliwanag. Sa loob ng isang linggo, halos gabi-gabi siyang ginigising ng panaginip, bulong, at presensya. Pakiramdam niya, hindi lang basta siya nakatagpo ng lumang bagay, parang napili siya ng isang bagay na mas malalim, mas matagal, at mas mapanganib kaysa sa kaya niyang maunawaan. Nilapag niya ang medalya sa maliit na lamesa sa tabi ng upuan ng pari. Kinuha ito ni Padre Martin ng may pag-iingat. Tila kinikilala niya ito agad. Tiningnan ng malapitan, binaligtad, at marahang binasa ang mga nakaukit. San Benito, mahinang sabi ng pari. Hindi ito karaniwan. Napalunok si Miguel. Padre, ano po ba talaga to? Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip, inilapag niya ang medalya sa kanyang palad, saka ipinikit ang mga mata. Ilang segundo lang iyon, pero para kay Miguel, tila tumigil ang oras. Nang muli siyang magsalita, mababa ang tinig. Hindi ito basta palamuti. Ang medalya ni San Benito ay isang panalangin sa anyo ng metal. Isa itong selyo. Isa itong sandata. Sandata, tanong ni Miguel. Laban sa espiritual na digmaan. Hindi ito agimat. Hindi ito pampaswerte. Hindi rin ito panangga na parang kalasag sa pelikula. Ngunit kung nauunawaan mo ang ibig sabihin nito, may kapangyarihang mas matibay pa sa bakal. Tahimik si Miguel. Parang unti-unti siyang lumulubog sa isang mundo na hindi niya alam na bahagi pala siya. Bakit parang mula nung nahanap ko ito, may mga nangyayaring hindi normal sa bahay, tanong niya. Yung anak ko, yung asawa ko, pati ako. Parang may gumagalaw sa paligid namin. Muling tinitigan ni Padre Martin ang medalya. Kapag binuksan mo ang isang pinto, hindi lang liwanag ang pwedeng pumasok. Minsan, kahit hindi mo sinasadya, nagigising mo ang mga bagay na matagal ng tahimik. Mga presensyang natulog sa lilim. Pero hindi ko naman ginusto. Hindi mo kailangan gustuhin. Minsan sapat na ang paglapit. Napatingin si Miguel sa kanyang mga kamay. Pwede niyo po ba itong basbasan ulit? Tumango si Padre Martin. Pero hindi ito ordinaryong dasal. May partikular na panalangin para sa medalya ni San Benito. Gusto mo ba talagang pasukin to? Saglit na nag-alinlangan si Miguel.
Ngunit naalala niya si Lucas, si Andrea, ang malamig na kamay sa balikat, ang bulong sa gabi. Opo, Padre. Tumayo ang pari at pinatayo rin si Miguel. Pinagtabi sila sa harap ng altar. Mula sa maliit na kabinet, kinuha ni Padre Martin ang isang lalagyan ng banal na tubig at isang maliit na aklat na ang takip ay kupas na. Lumuhod ka. Sumunod si Miguel. Hinawakan ng pari ang medalya, itinapat sa krus sa altar, at nagsimulang magdasal. Ang mga salitang Latin ay tila bumalot sa paligid. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga ito, ngunit bawat kataga ay parang tinig ng apoy na dumadaan sa hangin. Habang bumabagsak ang patak ng banal na tubig sa medalya, naramdaman ni Miguel ang init sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit. Hindi rin komportableng init. Isa itong liwanag na parang humihiwa sa loob. Nang matapos ang dasal, ibinalik ni Padre Martin ang medalya sa kanya. Hawak mo na ngayon ang isang paalala, anya. Hindi para sa proteksyon mo lang, kundi para sa panata mo. Tumango si Miguel pero hindi pa rin sigurado sa nararamdaman. Habang palabas na siya ng simbahan, isang matandang babae ang biglang sumalubong sa kanya sa pintuan. Nasa iyo na pala ang tanda, sabi nito. Napatingin siya sa matanda, ngunit hindi niya ito kilala. Bago pa siya makapagtanong, dumiretso na ito papasok ng simbahan. Pagdating sa bahay, tahimik ang paligid. Si Andrea ay nagluluto sa kusina. Si Lucas ay abala sa pagguhit sa papel. Kamusta? Tanong ni Andrea. Naipabless ko na. Tumango lang siya. Pero habang naglalakad papunta sa altar, naramdaman niya ang biglang pagkibot ng hangin. Sa bawat hakbang, tila lalong umiinit ang medalya sa kanyang bulsa. Paglapit sa altar, inilabas niya ito at inilagay sa ibabaw ng mesa. Tumayo siya. Tumitig. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya napansing may nangyayaring kakaiba. Ang kandila, kahit walang hangin, biglang gumalaw ang apoy. Parang may dumaan. Hindi siya natakot. Ang kabang dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Hindi niya maipaliwanag pero parang may sigaw sa loob niya na gustong kumawala. Kinagabihan, muli siyang naupo sa tabi ng altar. Sa kandilang nakasindi, hawak ang medalya, pilit niyang inalala ang dasal ni Padre Martin. Hindi niya maalala ang bawat salita, pero naroon sa kanyang dibdib ang apoy na hindi umaalis. Kung may layunin man to, bulong niya, handa akong makinig. At sa katahimikan, may bumigkas sa kanyang isip, isang tinig na hindi kanya, ngunit hindi rin banyaga. Simula pa lang ito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang. Pero sa sumunod na araw, mas ramdam niya ang bawat galaw sa bahay. Ang mga tunog sa kisam. Ang mga pagkaluskos sa likod ng pinto. Hindi na siya kinakabahan. Ngunit mas lalong lumalalim ang pakiramdam na may mga mata sa paligid. Habang nanonood si Lucas ng kartoon sa sala, lumapit ito bigla sa kanya, hawak ang isang lapis. Papa, anong ibig sabihin ng Vade Retro? Napakunot ang noo niya. Saan mo narinig yon? Hindi ko po alam. Basta sumagilang sa isip ko. Parang sinabi sa akin habang tulog ako. Muling kinilabutan si Miguel. Pumasok siya sa silid at kinuha ang lumang notebook. Sinimulan niyang isulat lahat ng nararamdaman, lahat ng naririnig, lahat ng panaginip. Sa itaas ng pahina, isinulat niya ang isang tanong. Ito ba'y proteksyon o panawagan? Ilang araw pa ang lumipas, at habang papunta siya sa palengke, nadaanan niya ang isang tindang lumang aklat sa gilid ng kalsada. Walang pamagat, wala ring presyo. Basta nakatambak lang sa isang kahon. Isa ang nakuha niyang libro. May lumang pahina na halos madurog na. Nang buksan niya, ang unang salita sa unang pahina ay pamilyar, Benedictus. Dali-dali niyang binili ito at dinala pa uwi. Sa sala, binuklat niya ito. Hindi lahat ay nababasa, pero may isang bahagi na malinaw. Ang apoy na nasa loob ay hindi para sa init. Ito'y apoy ng pagtawag. Kung nararamdaman mong hindi ka mapakali, marahil ay hindi mo na kayang baliwalain ang panata. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi na rin siya nagtanong. Sa unang pagkakataon, hindi niya nainisip kung totoo ba o hindi ang lahat ng ito. Alam lang niya, may nangyayaring mas malaki sa kanya. At sa kung anuman ito, parte na siya ngayon. Isang araw matapos mapabasbasan ang medalya, tila may kakaibang katahimikan sa bahay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, walang nagising sa gitna ng gabi. Walang kaluskos. Walang malamig na ihip ng hangin sa likod ng tenga.
Si Andrea ay nakangiti habang naghahain ng almusal. Si Lucas, abala sa pagsuot ng kanyang tsinelas, habang kumakanta ng pabulong. Napatingin si Miguel sa altar, kung saan maayos na nakapatong ang medalya ni San Benito sa tabi ng kandilang sinindihan niya kagabi. Banayad ang liwanag ng umaga na tumatama sa sahig. Sa loob ng ilang oras, naisip niyang baka tapos na. Baka sapat na ang basbas. Baka sapat na ang dasal. Miguel, tawag ni Andrea mula sa kusina. Yung itim na langgam nasa pader ulit, baka may tulo sa kisam. Tumayo siya, nilapitan ang lugar na tinutukoy, at habang iniinspeksyon ito, naramdaman niya ang bahagyang pagkibot sa hangin. Hindi na niya ito masyadong inintindi. Baka epekto lang ng vent o likas lang sa lumang bahay. Ngunit nang sumapit ang hapon, nagsimulang mag-iba ang ihip ng araw. Habang nanonood si Lucas ng cartoons, biglang nag-brownout. Ha? Bakit nawala ng kuryente? Tanong ni Andrea mula sa kusina. Malamang transformer, sagot ni Miguel habang papunta sa bintana. Pero teka, sa kalsada may ilaw. Lumapit si Andrea, tumingin sa labas. Totoo nga. Tayo lang ang nawalan. Napakamot si Miguel. Kakaiba naman to. Dumaan ang ilang segundo bago biglang bumukas ang nang walang kuryente. Puno ng static. Walang tunog. Walang remote. Tumigil si Lucas sa panonood at napaatras. Papay. Bulong ng bata. Hindi ako nakatapat dyan. Pinatay ni Miguel ang AC, ini-off sa mismong saksakan. Ngunit habang papalayo siya, bumukas ito ulit. Walang imahe, puro ingay ng snow. Sa likod ng ingay, tila may boses na bumubulong sa sobrang hina na parang hangin, ngunit sapat para malaman mong hindi ito guni-guni. Palabasin mo siya. Biglang tumigil ang wala nang tunog. Wala na ring ilaw. Si Andrea ay nakatayo na sa gilid ng sala, maputla. Miguel. Lumapit siya agad. Nakita ko. Miguel, may nararamdaman ako. Hinawakan niya ang braso nito. Nanginginig. Parang may bumubulong sa likod ko habang naghihiwa ako ng sibuyas kanina. Tapos parang may dumaan sa harap ng salamin. Hindi ako makatingin ngayon dun. Nagpalitan sila ng tingin. Bumigat ang hangin. Lumapit si Miguel sa altar, kinuha ang medalya at muling dinasalan sa isip ang mga salitang natatandaan niya. Crux sacra sit mihi luxen. Hindi siya sigurado kung tama ang sunod. Hindi niya pa kabisado lahat. Pero mula sa damdamin niya, binigkas niya ang dasal, hindi para magpakitang tao kundi para humingi ng liwanag. Kinagabihan, mas dumilim ang paligid. Kahit may ilaw, para bang hindi sapat. May aninong sumusunod sa bawat paggalaw nila. Si Lucas ay tahimik lang sa kwarto, nakatitig sa kisam. Nang lapitan ni Andrea, nilalagnat na ang bata. Nilalapit nito ang mga kamay sa labi niya, parang may kinakausap pero walang tunog na lumalabas. Andrea, tawag ni Miguel, may sakit si Lucas. Hindi ko alam. Hindi siya nagrereklamo. Pero parang wala siya rito. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng anak. Mainit pero tuyo. Walang pawis. Tila bang nasa pagitan ng gising at tulog at may kausap na hindi nila nakikita. Maya-maya nagsalita si Lucas. Mahinang bulong. Huwag kang lalapit. Hindi niya gusto ang liwanag. Hindi na nagsalita si Miguel. Hinawakan niya ang medalya at inilagay sa ilalim ng unan ni Lucas. Kung hindi mo gusto ang liwanag, bulong niya sa hangin, dito ka nagkamali ng pinasok. Sa sandaling iyon, lumamig ang kwarto. Bigla. Parang lahat ng init ay sinipsip palabas. Tumakbo ang ilaw sa kisame, nag-flicker. Si Andrea ay napakapit kay Miguel. Anong ginagawa natin? Tanong nito, nanginginig. Nilalabanan, mahinang sagot niya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Miguel na walang kuryente. Walang tunog. Walang ilaw. Wala ring buwan sa labas ng bintana. Ngunit mula sa ibaba may mahinang kaluskos. Bumangon siya. Hawak ang kandila, lumabas ng kwarto. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, lalong lumalakas ang pakiramdam ng bigat sa paligid. Hanggang sa pagdating sa sala, nakita niyang bukas ang pinto ng likod bahay. Hindi nila binubuksan iyon. Hindi sila dumaan doon. Lumapit siya. Dahan-dahang isinara ang pinto, sabay bigkas, Vade Retro Satana. Pagharap niya, may aninong dumaan sa gilid ng altar.
Agad niyang kinuha ang medalya, itinapat ito sa harap ng kandila, at muling nagdasal. Hindi niya alam kung tama, pero buong puso. Sa taas, narinig niya ang sigaw ni Andrea. Tumakbo siya pabalik. Si Andrea ay nakaupo sa kama, hawak si Lucas na pawis na pawis. Nanginginig ang bata, ngunit nakapikit. Sumisigaw siya kanina, Anya. Pero parang tulog. Sabi niya, hindi mo sila pwedeng hawakan. Akin na sila. Hinawakan ni Miguel ang medalya at inilagay sa dibdib ni Lucas. Pagkalagay niya, biglang nanahimik ang bata. Tahimik din ang buong bahay. Kinabukasan, pagmulat ni Lucas, inisyan niya ang mga magulang. Masarap ang tulog ko, sabi ng bata. Wala na siya sa loob. Nasa labas na lang. Nagkatinginan sina Andrea at Miguel. Bumangon si Andrea, hindi makapaniwala. Parang nanaginip lang yon lahat. Ngunit hindi ito panaginip. Paglingon ni Miguel sa altar, nakita niyang may mga gasgas sa sahig. Maliliit, parang kalmot. At sa ibabaw ng mesa, ang kandila ay halos naupos na, ngunit wala ni isang patak ng wax sa paligid. Alam niyang may nangyari. At alam din niyang hindi sapat ang medalya lang. Hindi ito anting-anting. Hindi ito magic. Ito ay paalala. Isang tanda. Isang hamon. At kung hindi siya kikilos, kung hindi siya lalalim, lahat ng ito ay ulit at sa susunod, baka hindi na sila handa. Tahimik ang gabi. Si Lucas ay mahimbing na natutulog, si Andrea ay nakatulog sa tabi ng bata, at si Miguel ay muling bumaba ng sala, bitbit ang notebook at ang medalya sa kanyang bulsa. Hindi na ito bago sa kanya, ang paglalakad sa dilim, ang pagsindi ng kandila, ang pag-upo sa lumang silya na kaharap ang altar. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang panawagan sa dibdib niya. Isang pagtulak. Isang udyok mula sa loob. Itinapat niya ang medalya sa apoy ng kandila. Walang kakaibang nangyari, walang pagningning, walang init. Pero naroon ang pakiramdam na tila may mata ang medalya, tahimik na nagmamasid, naghihintay ng tanong na hindi pa niya buong binibitawan. Binuksan niya ang laptop at muli niyang hinanap ang forum na nadiskubre niya noon. Ang site ay mukhang luma, simple, walang masyadong disenyo. Ngunit may lalim. Parang hindi ito ginawa para sa lahat, kundi para sa mga tulad niyang napilitang hanapin ang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryo. May isang thread na muli niyang nakita, hindi niya ito napansin noon. May pamagat ito, mga sulat ni Elias, ang tunay na layunin ng medalya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Inilagay niya ang cursor sa pamagat, at isang click lang, bumungad ang serye ng mga sipi. Lumang sulat kamay, isinkan, may petsang 1,934 at sa ilalim ng bawat larawan, may mga salin sa mas madaling wika. Ang sumalubong na unang linya. Ang medalya ay hindi depensa. Ito ay salamin. Kung ang kamay mo ay marumi, makikita mo rin ang maruming anyo sa liwanag nito. Napalunok si Miguel. Pinagpatuloy ang pagbabasa. Hindi sapat ang basbas. Hindi sapat ang pagbitbit. Hindi sapat ang takot. Ang medalya ay isang pinto papasok sa sarili. At kung hindi ka handang tumingin sa loob, mas mabuting huwag mong hawakan ito. Habang binabasa ang mga sipi, nakaramdam siya ng paminsan-minsang biglang pag-init sa kanyang palad, lalo na't kapag tinatamaan ng liwanag ang medalya. Parang sumasang-ayon ito sa mga binabasa niya. Ang sumunod na pahina ay may pamagat, ang tatlong mata ng medalyan. Pagkilala sa kadiliman, ang unang mata ay nakatuon sa labas. Kinikilala nito ang mga espiritong gumagala, ang mga di nakikitang puwersa sa paligid. Ngunit hindi ito upang labanan sila, kundi upang maintindihan kung saan sila humahawak, sa takot, sa galit, sa kawalan ng pananampalataya. Pagtingin sa sarili, ang ikalawa ay nakatuon sa loob. Inilalantad nito ang kahinaan ng tagapagsuot. Lahat ng sugat, lahat ng lihim, lahat ng binabaon sa ilalim ng dasal, nilalantad ng liwanag ng medalya. Pagharap sa liwanag, ang ikatlong mata ay hindi basta tumitingin, kundi humahakbang. Ito ang panata. Ang pagtanggap na hindi sapat ang proteksyon. Kailangan mong tumayo, sumunod, at baguhin ang sarili upang maging kasangkapan ng mismong liwanag na iyong inaasahan. Napapikit si Miguel. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya, hindi siya inatake, kundi ginigising. Binuksan niya ang notebook, at sa bagong pahina, isinulat ang tanong. Anong bahagi ng sarili ko ang ayaw kong harapin? Tahimik ang paligid. Pero ang isip niya ay gising na gising.
Nasa ganitong pagmumuni siya nang makarinig ng marahang yabag mula sa taas. Tumayo agad siya. Umakyat. Ngunit wala siyang naabutang gumagalaw. Si Andrea ay tulog pa rin. Si Lucas ay nakayakap sa kanyang unan. Ngunit may bukas na libro sa tabi ng kama ni Lucas. Hindi ito kanya. Lumapit siya. Kinuha ito. Isa sa mga lumang aklat na nakuha niya sa palengke, nakatambak lang noon sa kahon, at ngayon ay parang kusang lumapit sa kanila. Binuklat niya ito. Walang pahinang buo. Halos lahat ay sira. Pero sa gitna may isa, malinaw, buo, at tila bagong sulat. Kapag nauunawaan ng kaluluwa ang panalangin, ito ay nagiging selyo. Hindi papel, hindi tinta, selyo ng liwanag. Bumalik siya sa sala, dala ang aklat, dala ang medalya. Napatingin siya sa kandila. Hindi ko ito hiniling, sabi niya sa hangin. Pero nandito na ako. Kinuha niya ang medalya, inilapat sa kanyang dibdib, at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng kanyang isip, nakita niyang muli ang tatlong mata, isa sa paligid, isa sa sarili, isa sa liwanag. At doon niya inamin sa unang pagkakataon, hindi siya handa. Hindi siya marunong magdasal ng totoo. Hindi siya naglilingkod. Hindi siya lumalaban. Bitbit niya ang medalya, pero wala siyang panata. Hanggang ngayon. Panginoon, bulong niya. Kung ito'y paanyaya, tinatanggap ko. Lumamig ang paligid. Ngunit hindi ito takot. Isa itong paglilinaw. Parang binuksan ang bintana ng isip niya at pinalaya ang mga tanong na matagal na niyang kinikimkim. Kinabukasan, habang kumakain sila ng agahan, sinabi niya kay Andrea. May mga nabasa ako kagabi. Tumingin si Andrea. Tungkol saan? Sa medalya. Sa tunay na gamit nito. Hindi ba't proteksyon lang yan? Hindi, sagot ni Miguel. Hindi ito pangontra. Isa itong paalala. Na kung gusto mong maging ligtas, hindi ka lang dapat taglayin ng liwanag. Dapat ikaw mismo ang maging ilaw. Napayuko si Andrea. Baka kaya tayo hindi pa rin lubos na tahimik kasi hanggang ngayon, takot pa rin tayo. Baka nga, sagot ni Miguel. Sa sulok ng mesa, biglang nagsalita si Lucas. Pero pwede namang matuto, di ba? Ngumiti si Miguel. Anak. At simula ngayon, mag-aaral tayo. Sa loob ng araw na yon, sinimulan niyang isalin sa notebook ang bawat sipi mula sa mga sulat ni Elias. Isa-isa niyang binubuo ang kahulugan ng mga titik sa medalya. Hindi siya dalubhasa. Pero ang puso niya ay gising. At ang damdamin niya ay malinaw, ito'y hindi na basta proteksyon. Isa na itong landas. Muling bumalik si Miguel sa kanyang sulok sa sala, ang lumang notebook na halos mapuno na ng mga tala, at ang medalya ni San Benito na hindi na niya basta sinusuot, kundi inuupo, pinapakinggan, at pinagninilayan. Isang linya mula sa sulat ni Elias ang patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, hindi sapat ang taglayin mo ang tanda. Dapat isabuhay mo ang panata. Sa panibagong pahina ng notebook, isinulat niya sa gitna, ang tatlong haligi ng tunay na proteksyon. Nasa lumang aklat ito, na sa unang tingin ay parang mga simpleng payo. Pero habang binabalikan niya ang mga bahagi nito, unti-unting lumilitaw ang istruktura, ang lohika ng pananampalataya na hindi lang paniniwala, kundi pagsasabuhay. Ang unang haligi, pag-unawa. Kung hindi mo nauunawaan ang iyong hawak, paano mo ito gagamitin? Kailangang malaman ni Miguel kung ano ang totoong ibig sabihin ng bawat simbolo, bawat letra, bawat dasal. Hindi sapat ang marinig ito mula sa iba. Kailangan niyang busisiin, lasapin, at hayaang pumasok sa puso niya ang kahulugan ng kanyang pinaniniwalaan. Muling binuklat ni Miguel ang pahinang may salin ng panalangin sa likod ng medalya. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, numquam suade mihi vana. Sont malakway libas, ips venena bibas. Habang binabasa niya ito, paulit-ulit, sinimulan niyang hanapin ang bawat salin, bawat ugat ng salita. Ipinako niya sa puso ang unang linya, ang banal na krus ang maging liwanag ko, hindi ang demonyo ang aking gabay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Liwanag. Hindi takot, bulong niya. Sa tanghaling iyon, habang abala si Andrea sa paglalaba at si Lucas ay naglalaro ng laruang kahoy, naupo si Miguel sa labas ng bahay, hawak ang notebook at isang tasa ng kape. Tahimik siyang nagmuni. Ang ikalawang haligi, paggalang. Hindi mo maipagtatanggol ang isang bagay na hindi mo iginagalang.
At hindi mo pwedeng igalang ang hindi mo kinikilala. Naalala niya ang sarili niya 2 linggo lang ang nakaraan, isang ama na halos hindi nagsisimba, hindi nagdarasal maliban kung may kailangan, isang taong may medalya pero walang pananampalataya. Lahat ng iyon, sa totoo lang, ay produkto ng takot. Gusto lang niyang tahimik ang bahay. Gusto lang niyang walang ligalig si Lucas. Gusto lang niyang tumigil ang kababalaghan. Pero ngayon, iba na ang tanong, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin sa lahat ng ito? Sa pagsasalin niya ng mga panalangin, napansin ni Andrea ang kanyang ginagawa. Talagang sineryoso mo na yan, ano? Tanong niya, may bahid ng ngiti. Tumango si Miguel. Kasi hindi na ito tungkol sa paglalagay lang ng medalya. Kailangan kong baguhin ang paningin ko. Kailangan kong lumapit, hindi lang para humingi ng tulong, kundi para makinig. Lumapit si Andrea, tumabi sa kanya. Pwede ba akong sumama? Napatingin siya. Sa panalangin? Tumango ang asawa. Ngumiti si Miguel. Mas gugustuhin ko pa yan kaysa kahit anong dasal na mag-isa. Simula noon, gabi-gabi bago matulog, sabay nilang binibigkas ang isang simpleng dasal. Hindi ito komplikado. Hindi ito Latin. Isa lang itong usapan sa Diyos, totoo, mababa ang loob, walang palamuti. Ang 3 haligi, pagsasabuhay. Ito ang pinakamahirap. Dahil hindi ito tungkol sa pagbigkas ng dasal o sa paghawak ng medalya. Ito'y tungkol sa kilos. Sa ugali. Sa araw-araw na desisyon kung aling tinig ang pakikinggan mo, yung boses ng liwanag o ng kadiliman sa loob mo. Sa isang sulat ni Elias, ito ang nakasulat. Mas kinatatakutan ng kadiliman ang isang taong tahimik ngunit totoo, kaysa sa isang taong sumisigaw ng dasal pero hindi nagbabago. Nang mabasa ito ni Miguel, natigilan siya. Napapikit. Hindi na sapat na bantayan ang bahay. Kailangan niyang bantayan ang sarili. Hindi na sapat na ilagay ang medalya sa unan ni Lucas. Kailangan niyang maging ama na totoo, hindi lang provider, kundi gabay. Hindi na sapat ang panlabas na katahimikan. Kailangan niyang ayusin ang ugali, ang isip, ang paningin niya sa mundo. Minsang gabi, habang sila ay sabay na nagdadasal sa harap ng altar, biglang nagsalita si Lucas. Papa, bakit parang mas masarap ang hangin ngayon? Napatingin si Miguel sa anak. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Dati kasi parang ang bigat sa dibdib ko kapag natutulog. Pero ngayon parang may umayakap. Hindi na nagsalita si Miguel. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng anak at sa isip nagpasalamat. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam niyang mas marami pang darating. Kaya sinimulan niyang sundin ang mga ritual na tinukoy sa huling pahina ng sulat ni Elias, hindi bilang seremonya, kundi bilang pagtatalaga. Una, pagkilala ng layunin. Bago gamitin ang medalya, hawakan ito ng 2 kamay, tumahimik, at sabihin ng malinaw sa sarili, Panginoon, hindi ko ito tinatanggap bilang karapatan, kundi bilang grasya. Pangalawa, pananahimik sa panalangin. Walang hinihingi. Walang reklamo. Upo. Katahimikan. Paglapit. Pakikinig. Pangatlo, pagdadala ng liwanag sa gawa. Isang kabutihan bawat araw. Walang kapalit. Walang tanong. Sa susunod na 3 araw, ginawa ito ni Miguel ng tapat. Sa unang araw, tumulong siya sa isang matandang kapitbahay na may dalang mabibigat na groceries. Hindi na ito bago sa kanya, pero ngayong ginawa niya ito na may panata, may bagong pakiramdam, parang ang simpleng bagay ay may bigat na hindi niya naramdaman dati. Sa ikalawang araw, humingi siya ng tawad kay Andrea para sa mga panahong naging tahimik siya habang ito'y nahihirapan. Sa unang pagkakataon, hindi lang sila nag-usap. Nagkita ang mga mata nila sa gitna ng pananahimik. Sa ikatlong araw, kinausap niya si Lucas, hindi bilang ama na nagtuturo, kundi bilang taong handang makinig. Anak, natatakot ka pa ba minsan? Hindi na masyado, Papa. Kasi parang hindi na ako mag-isa. Bakit mo nasabi? Kasi parang may nagbabantay. Parang may ilaw kahit sarado ang pinto. Napapikit si Miguel. Alam niyang hindi lang si Lucas ang tinutukoy noon. Sa huling bahagi ng araw, naupo siyang muli sa harap ng altar. Sinindihan ang kandila, inilagay ang medalya sa palad, at sa unang pagkakataon, hindi siya humiling ng tulong. Nagpasalamat siya. Sa katahimikan, ramdam niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi dahil ligtas na sila, kundi dahil unti-unti,
siya ay lumalakad na hindi bilang takot, kundi bilang tapat. At habang nakapikit, may pumasok sa kanyang isipan, hindi tinig, hindi panaginip, kundi paalala. Ang medalya ay hindi ang sandata. Ikaw ang sandata kung papayagan mong hugisin ka ng liwanag. Ang mga unang pagbabago ay halos hindi pansin. Walang pagyanig. Walang himala. Ngunit si Miguel ay unang nakaramdam ng kaibahan ng isang gabi, habang nakaupo sa harap ng altar, na wala ang takot. Hindi dahil sa wala ng panganib, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang dasal ay hindi na pilit. Hindi na binibigkas mula sa takot o kaba. Lumalabas ito mula sa isang lugar na mas tahimik, mas buo. Sa tuwing hinahawakan niya ang medalya, hindi na niya ito ginagamitan ng tanong, kundi ng pasasalamat. Isang gabi, habang tulog si Andrea, bumangon si Miguel para i-check si Lucas. Bukas ang pinto ng kwarto. Nakahiga ang bata, nakatalikod, payapa ang hinga. Pero ang mas kapansin-pansin, may liwanag na hindi galing sa bumbilya. Ang kandila sa altar sa sulok ng kwarto ay bahagyang nagniningning kahit wala namang hangin. Ang apoy ay steady, ngunit tila sumasayaw sa kumpas ng panalangin sa paligid. Paglapit niya, napansin niya ang medalya sa ilalim ng unan ni Lucas. Hindi na niya ito inaalis. Araw-gabi, naroon lang ito, parang bantay. Hindi si Miguel ang naglagay nito doon ng gabing iyon. Si Lucas na mismo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magdasal si Andrea ng tahimik sa kusina. Minsan, habang hinihintay ang kumukulong tubig, binubulong niya ang dasal na itinuro ni Miguel. Sa boses niya, wala na ang irita. Wala na ang bigat. Parang nakahanap na rin siya ng sariling daan pauwi sa loob. Nagbabago ang bahay. Ang dating kusina na madalas mainit at punong-puno ng inip, ngayon ay may katahimikan na hindi nakakabingi. Ang sala na dati parang sinasakal ng presensya, ngayon ay tila bukas, parang hininga na matagal nang pinipigil at ngayon ay pinakawalan. Ngunit sa bawat pagbabago may lumalaban. Isang madaling araw, nagising si Miguel sa tunog ng pagbukas ng pinto sa likod bahay. Pagbaba niya, sarado naman ito. Walang bakas ng puwersa, pero may malamig na hangin sa loob ng kusina, at ang kandila sa altar ay patay. Pagbalik niya sa taas, si Andrea ay nakatulala sa kisam. Andrea, tanong niya. Tumalikod ang babae, may luha sa mata. Nanaginip ako, mahina niyang sabi. Nasa lumang bahay ako ni na lolo. May babae sa hagdan. Hindi ko makita ang mukha. Pero alam ko siya yung lagi kong nararamdaman dito. Hindi galit. Pero hindi rin mapayapa. Hinawakan siya ni Miguel sa balikat. Baka hindi siya umaalis kasi hindi natin pinapansin. Baka nga, sagot ni Andrea. Pero hindi ko alam kung anong gusto niya. Hindi sila nag-usap ng mahaba matapos noon. Ngunit simula noon, naglagay na rin si Andrea ng kandila sa kusina. Hindi niya sinabi kung bakit. Basta isang araw, nakita na lang ni Miguel na may maliit na platong may asin, krus, at kandila sa ilalim ng kabinet. Lucas, sa kanyang parte, ay mas lalong naging masayahin. Nagkukwento tungkol sa mga panaginip niyang puno ng liwanag. Minsan, ikinukwento niya kung paano siya tinuturuan ng isang lalaki na nakaputi kung paano magsindi ng kandila ng hindi takot. Hindi siya pari, Papa, sabi ng bata minsan. Pero parang pari rin. Nang tanungin ni Miguel kung anong itsura ng lalaki, tinuro lang ni Lucas ang medalya. Parang siya, sabi nito. Sa kabila ng katahimikan, may mga gabi pa rin na may gumugulong na bagay sa kisam. Minsan, ang ilaw sa kwarto ay kusang namamatay. Minsan, may tunog ng yapak sa hagdan na walang kasunod. Pero hindi na ito gaya ng dati. Dati, ang mga tunog ay nagpaparalisa. Ngayon, tila hamon. Parang sinasabi ng bahay, handa ka na ba talaga? Isang gabi, habang naglilinis si Miguel ng bintana, napansin niyang may basag na bahagi sa ilalim ng salamin. Maliit lang, halos hindi kita kung hindi ka lalapit. Nang hawakan niya ito, parang may init na sumampa sa palad niya. Hindi sakit. Hindi paso. Isang paalala. Kinuha niya ang medalya at inilapit sa basag. Walang nangyari. Pero sa puso niya, alam niyang may pader sa bahay na kailangang ayusin. Hindi pader ng semento, kundi pader ng alaala. Ilang gabi ang lumipas bago siya muling nagising sa kakaibang panaginip. Isang silid. Puno ng usok. Sa gitna, isang upuan na walang laman. Sa likod nito, isang pinto na bahagyang nakabukas.
Sa loob ng pinto may liwanag, matinding liwanag. Ngunit sa paligid ng liwanag, may aninong umiikot, pilit hinaharangan ng daan. Sa panaginip, hawak niya ang medalya. Ngunit sa halip na iangat ito bilang panangga, inilagay niya ito sa dibdib niya. At nang gawin niya yon, ang pinto ay bumukas ng mas malawak. Pagkagising niya, pawis na pawis siya. Ngunit kalmado. Walang kaba. Ang puso niya ay parang tinuturuan ng isang bagay na hindi kayang ituro ng libro. Bumangon siya, lumabas sa sala, at naupo sa harap ng altar. Nasa paligid pa rin ang dilim. Nasa paligid pa rin ang malamig na hangin. Pero ang dibdib niya ay hindi na natitinan. Pinikit niya ang mga mata. Kung may kailangan pang ayusin, ipakita niyo po sa akin, bulong niya. Kung may bahagi ng bahay na hindi pa nakikilala ng liwanag, hayaan niyo pong ako ang magbukas. Sa sumunod na araw, sinimulan niyang buwagin ang lumang kabinet sa likod bahay. Sa likod ng kahoy, may isang sulok na nakasemento, ngunit may bakas ng pagkabasag. Nang basagin niya ito, may lumabas na lumang kahon. Binalot sa tela. Amoy lumang langis. May sulat sa ibabaw, huwag buksan kung hindi pa handa. Hindi siya nagmadali. Ipinunas niya ang alikabok saka dinala sa altar. Pinagmasdan muna ng matagal. Hindi niya ito binuksan agad. Hinayaan niya itong mahimlay sa liwanag ng kandila. Isang gabi, lumapit si Andrea. Anong plano mo dyan? Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero nararamdaman kong hindi lang ito para sa atin. Para ito sa buong bahay. Umupo si Andrea sa tabi niya. Kinuha ang medalya at ipinatong sa kahon. Tayong dalawa ang magbubukas, sabi niya. Hindi na sila nag-usap pa. Ngunit sa pagitan ng kanilang pananahimik, nagsimulang gumalaw ang hangin sa bahay. Ang kurtina ay sumayaw na parabang sinasabayan ang isang awit. Ang kisam ay hindi na maingay, kundi parang humihinga. Ang bahay ay hindi lamang tirahan. Isa itong nilalang na unti-unting gumigising mula sa mahabang pagkakatulog. At sa paggising nito, kasama ang tanong na dapat sagutin, ano ang dapat manatili? At ano ang dapat palayain? Nagsimula ito sa katahimikan. Sa loob ng 2 linggo, ang bahay ay tila isang santuwaryo. Ang mga gabi ay puno ng dasal, ang mga umaga ay magaan. Si Lucas ay tuloy-tuloy na natutulog. Si Andrea, bagamat pagod pa rin sa araw-araw, ay madalas mahuling nakaupo sa tabi ng altar, tahimik na nakapikit, may hawak na rosaryo. Akala ni Miguel, iyon na ang simula ng tuluyan nilang pag-angat. Ngunit gaya ng sinulat ni Elias sa isa sa kanyang tala, kapag nakapasok na ang liwanag, ang unang tutol ay ang dilim na nasanay sa katahimikan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Miguel ang kakaibang anyo ng mata ni Andrea. Hindi ito sakit. Hindi rin ito galit. Ito ay isang uri ng distansya. Parang nasa harap niya ito, pero may bahagi ng sarili nitong wala roon. Andrea, tanong niya. Mabilis na tugon ng babae, ngunit hindi nito binitawan ang kutsara. Okay ka lang ba? Tumango ito. Pagod lang siguro. Pero habang nagsasalita siya, napansin ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay nito. At habang tumatagal, nagiging mas malamig ang presensya nito sa silid. Parang may kasama silang hindi nila kilala. Nang gabing iyon, nagising si Lucas sa gitna ng gabi. Papa, bulong nito habang nakatayo sa paanan ng kama ng magulang. Nandyan na naman siya. Nasa kisem. Tinitingnan ako. Bumangon si Miguel. Sino? Hindi ko alam. Pero hindi siya galit. Malungkot siya. Pero gusto niya akong sumama. Agad na sumunod si Miguel sa kwarto ng anak. Binuksan ang ilaw. Wala siyang nakita. Ngunit naroon ang pakiramdam, isang uri ng lamig na hindi galing sa hangin kundi sa presensya. Kinuha niya ang medalya, inilagay sa ilalim ng una ng bata, at binigkas ang panalangin sa isip. Crux sacra sit mihi luxen. Hindi niya na tinapos ng malakas. Sa halip, naupo siya sa sahig sa tabi ni Lucas. Hindi siya natulog. Hindi siya umalis. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Andrea. Minsan, hindi ito kakain. Minsan, hindi papasok sa trabaho. Nang kausapin ni Miguel, ang sagot lang nito ay, hindi ko alam kung saan ako napupunta sa tuwing napapapikit ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel, lumalalim ang kaba. Para akong nahuhulog. Sa loob.
Sa isang lugar na parang bahay natin pero walang ilaw. Walang bintana. At may tinig na bumubulong na bumalik ako sa dati. Kinabahan si Miguel. Naisip niya kung ito ba'y pagod, depresyon, o kung ang pader ng bahay ay muling nilulusob ng hindi nakikita. Ilang araw pa, at si Miguel na mismo ang nagsimulang mapanaginipan ang silid na iyon. Isang lugar na puno ng usok. May kandila sa gitna ng mesa, ngunit ang liwanag nito ay hindi sapat. May mga aninong gumagalaw sa gilid, parang nagmamasid. Isang gabi, sa panaginip, hinawakan niya ang medalya at sinubukang ilawan ang paligid. Ngunit imbes na lumiwanag, parang nabawasan pa ang liwanag ng kandila. At mula sa dilim, may tinig. Hindi mo kami pwedeng ilawan kung sarili mong puso ang madilim. Pagkagising niya, humihinal siya. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang baso ng tubig. Sa kanyang dibdib, isang tanong ang sumisigaw, sapat ba talaga ang pananampalataya ko? Nang umagang iyon, hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sala, tinitigan ang altar, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman niyang parang nawala ang koneksyon. Isang dam na bumigay. Walang dasal ang lumalabas. Walang linaw ang isipan. Walang init ang dibdib. At sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang pinto sa likod. Tumayo si Miguel mabilis. Ngunit pagdating niya roon, wala namang tao. Nakasarado ang gate. Walang hangin. Walang galaw. Ngunit ang kandila sa altar, patay na naman. At sa dingding, may mahihinang gasgas. Hindi na siya nagsalita. Tinawag niya si Andrea. Ngunit pag-akyat niya, wala ito sa kwarto. Nasa banyo. Nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod, umiiyak. Andrea ni. Hindi ko na alam kung totoo pa ako, anya. Hindi ko alam kung nasaan ako sa tuwing tumitigil ako sa pag-isip. Hinila siya ni Miguel, niyakap. Ngunit sa loob niya, naroon pa rin ang pangambang baka hindi sapat ang ginagawa nila. Na baka ang panalangin binibigkas nila gabi-gabi ay hindi umaabot sa langit. Na baka ang liwanag na iniisip niyang nagsisimula na ay isa lang palang ilusyong dulot ng takot. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nasa sala siya, nakaupo, hawak ang medalya, nakatitig sa kandila. Hindi siya nagdasal. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya umiyak. Tahimik lang siyang nakaupo, habang sa sulok ng kanyang paningin, tila may gumagalaw sa pagitan ng mga anino ng kwarto. At sa pagtaas ng takot sa kanyang dibdib, isang ideya ang sumagi sa isip niya, baka hindi ko na kaya. Baka mali ang lahat ng to. Ngunit mula sa malayo, mula sa kung saang sulok ng isipan, may mahinang boses. Isang paalala. Isang piraso ng linya mula sa sulat ni Elias. Ang liwanag ay hindi pa nanggalang sa dilim. Isa itong insulto sa kadiliman at laging may tutol. At doon niya naunawaan, hindi dahil may mali, kundi dahil may gumagana. Ang katahimikan ay hindi senyales ng pagkatalo. Ito ay panahong sinusubok kung ang liwanag ay totoo. Muling binuksan ni Miguel ang notebook. Pinagmasdan ang huling isinulat. Kung anong uri ng panalangin ang isinasa buhay mo kapag walang sagot, iyon ang totoong pananalig. Huminga siya ng malalim. Tinignan ang altar. Sinindihan ang kandila. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, binigkas niya ang dasal hindi upang protektahan ang sarili, kundi upang ipakita sa kadiliman na hindi siya alis. Crux sacrasit mihi luxen. Walang bumangon na anino. Walang sigaw. Walang pagyanig. Ngunit sa dibdib niya, isang apoy ang muling nagliwanag. At sa hagdan, dahan-dahang bumaba si Andrea. Nakasuot pa rin ng pangtulog, maputla, pero may kaunting liwanag sa mata. Hindi pa ako handa, anya. Hindi rin ako, sagot ni Miguel. Nagtagpo ang kanilang mga kamay. Tumabi siya sa kanya sa sahig. Hindi sila nag-usap pa. Tahimik lang. At sa katahimikan, may bagong uri ng pananalig ang ipinanganak, hindi sigurado, hindi perpekto, pero totoo. Sa gitna ng gabi, sa pagitan ng pagod at dasal, niyakap ng antok si Miguel na parang tinig ng kalikasan na hinihingi ang kanyang buong loob na tumigil muna. Hindi siya nakahiga sa kama, nakaupo pa rin siya sa harap ng altar, ang kandila ay umuusok na lang mula sa pagkamatay nito, at ang medalya ay nasa kanyang palad, mainit pa rin kahit walang apoy na humawak dito. Sa panaginip, nagising siya sa isang silid na puting-puti. Walang bintana. Walang pintuan.
Ang sahig, kisame, at mga pader ay parang gawa sa liwanag, hindi semento. Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa gitna ng silid ay may mesa, luma at basa. Parang kahoy na nalunod sa ulan, ngunit hindi nabubulok. Nakapatong sa gitna nito ang medalya. Lumapit siya. Dahan-dahan. Walang tunog ang kanyang mga yapak. Pakiramdam niya ay para siyang walang bigat, pero buo pa rin ang kanyang presensya. At sa isang sulok may isang lalaki. Nakatayo. Nakatalikod. Nakasuot ng puting abito. Hindi gumagalaw, ngunit parang alam na niyang may dumarating. Padre, mahina ang tinig ni Miguel, halos bulong lang. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit biglang tumigil ang oras. Hindi literal. Parang ang lahat ng nararamdaman mo kapag gising ay nawala, walang init, walang lamig, walang gutom, walang pangamba. Isa lang ang natira, pakiramdam ng presensya. Mula sa katahimikan, dumaloy ang mga salita, hindi mula sa bibig, kundi mula sa loob niya mismo. Hindi ka nilikha para lumaban mag-isa. Napatigil si Miguel. Hindi ito laban ng medalya. Laban ito ng panata. Panata, tanong niya, kahit alam niyang hindi niya kailangang magsalita. Ang hawak mo ay hindi kalasag. Isa itong selyo ng liwanag. At ang selyo ay hindi gumagana kung ang puso ay bukas pa rin sa dilim. Napatingin siya sa medalya sa lumatbasang mesa. May liwanag na dumadaloy mula rito. Hindi ito matinding sinad. Isa itong banayad na init, parang sikat ng araw sa hapon, tama lang para ipaalala na may araw pa. Hindi sapat ang takot mo sa dilim. Dapat ay may pag-ibig ka sa liwanag. Napaluhod si Miguel. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa pagkamangha. Kundi dahil sa isang bagay na matagal niyang kinikimkim na ngayon lang niya tinanggap, hindi niya tunay na isinuko ang sarili. Buong buhay niya, naging tahimik siyang mananampalataya. Lumapit lang kapag kailangan. Lumuhod lang kapag may mabigat. Naging ama, pero hindi naging leader. Naging asawa, pero hindi naging gabay. Ngayon, sa gitna ng puti, sa harap ng katahimikan, napagtanto niyang ang medalya ay hindi ibinigay upang itago. Hindi ito ginawa para lamang panakot sa masama. Ito ay tanda. Isang kasunduan. Isang paanyaya sa pagbabagong hindi panlabas, kundi panloob. Muling nagsalita ang tinig. Kapag ikaw ay nagtago sa dasal pero hindi lumakad sa liwanag, ikaw ay isa lang sa marami. Ngunit kapag ikaw ay lumakad, kahit sa kadiliman, taglay ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, ikaw ay apoy. Pagmulat niya, wala na ang lalaki sa sulok. Ngunit ang mesa ay tuyo na. At ang medalya ay maliwanag. Nagising si Miguel nang may katahimikan sa dibdib. Hindi masigla. Hindi masaya. Ngunit buo. Tumayo siya. Dumiretso sa altar. Hindi na niya hinanap ang kandila. Hindi na siya nagtaka kung bakit may bahagyang liwanag sa paligid. Umupo siya. Kinuha ang medalya. Pinikit ang mata. Hindi ko na hinihingi na iligtas mo ako, Panginoon, bulong niya. Ang hinihingi ko na lang gamitin mo ako. Sa araw na yon, nagbago ang galaw niya. Hindi na siya nagmadali. Hindi na siya naghanap ng sagot sa bawat tunog sa bahay. Hindi na siya lumingon sa bawat anino. Sa halip, pinanood niya ang asawa habang nagluluto at sinabing, ang ganda mong panoorin habang tahimik. Nagulat si Andrea pero ngumiti. Wala akong iniisip masyado. Para bang may nakayakap. Kinausap niya si Lucas habang naglalaro ng laruan. Papa, wika ng bata, alam mo ba, sa panaginip ko, tinuruan ako ng lalaki kung paano magdasal ng hindi natatakot. Ano sabi niya? Sabihin mo lang kung ano talaga ang nararamdaman mo. Kasi hindi ka niya kailanman iwan. Napangiti si Miguel. Hindi niya kailangang itanong kung sino ang siya, alam na niya. At sa hapon, sa kanyang sulok sa sala, binuksan niya ang lumang kahon na ilang araw nang nasa altar. Sa loob ay may lumang sulat. Basang papel. Kaunting langis. Amoy ng insenso. May isang linyang nakasulat sa Latin. At sa ilalim, isang pagsasalin. Kung sino ang handang magbitaw sa takot, siya lamang ang maaaring magtaglay ng liwanag. Nilagay ni Miguel ang sulat sa altar. Niyakap niya ang medalya. At sa oras na yon, tuluyan na siyang sumuko, hindi sa kahinaan, kundi sa katotohanan. Na ang pananampalataya ay hindi ginagawa upang tumigil ang dilim sa labas.
Ito ay upang hindi ito manalo sa loob. Umagang-umaga pa lamang, bago pa tumunog ang mga alarm clock, gising na si Miguel. Hindi dahil sa kaba o takot gaya ng mga nakaraang linggo, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na panatag na tila pumukaw sa kanya mula sa loob. Hindi ito gising na katawan lang, kundi gising na diwa. Naglakad siya ng tahimik sa loob ng bahay. Sa bawat yapak sa kahoy na sahig, ramdam niya ang pagbabago. Ang dating malamig na simoy sa sala ay tila mainit-init na ngayon, hindi dahil sa temperatura, kundi sa presensya. Parang may huminga sa loob ng mga pader at bumulong, naririnig ka na. Binuksan niya ang mga bintana sa sala. Ang liwanag ng umaga ay pumasok ng hindi agresibo. Dahan-dahan. Mainat. Parang iginagalang ang katahimikan ng bahay. Sa altar, ang kandila mula kagabi ay hindi pa rin tuluyang naupos. Maliit na apoy, ngunit buhay. Habang iniinom ang kape, lumapit si Andrea. Nakapajama pa, ang buhok ay magulo pa sa pagtulog, ngunit may ngiti sa mukha. Hindi sa pilitang ngiti. Hindi pagod. Isang ngiti ng taong may napanaginipan na hindi niya gustong kalimutan. Ang ganda ng panaginip ko, ani niya, umupo sa tabi ni Miguel. Tungkol saan? Si Mama, sagot niya. Nasa simbahan kami. Pero hindi yung simbahan na alam ko. Puno siya ng liwanag. Hindi galing sa ilaw, hindi galing sa araw. Basta parang liwanag ng loob. Tumahimik si Miguel, pinakinggan. Nakaupo kami sa harap ng altar, dagdag ni Andrea, at tinitignan niya ako. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Tapos ang sabi niya, nakikita na kita ulit. Napatigil si Miguel. Hindi niya kailangang ipaliwanag. Ramdam niya ang bigat at ginhawa sa mga salitang iyon. Nagising ako na parang punong-puno, bulong pa ni Andrea. Hindi masaya, pero buo. Hinawakan siya ni Miguel sa kamay. Pinisil. Baka matagal ka lang niyang hinihintay, bulong niya. Baka hindi mo siya nakikita dati kasi hindi mo pa handang tumingin. Tumango si Andrea. May luhang sumilip sa mata niya, ngunit hindi ito luha ng pangungulila. Isa itong luha ng pagkakakilala. Sa kalagitnaan ng araw, habang naglalaro si Lucas sa sala, bigla itong tumigil at tumingin sa itaas. Papa, sigaw niya. Nakita ko siya. Nakita mo sino? Yung lalaki na may pakpak, sabay turo niya sa kisam. Hindi siya nakakatakot. Sabi niya, ako na ang bahala dito. Nagkatinginan si Miguel at Andrea. Wala silang sinabi. Wala ring kailangang itanong. Sa mga mata ng bata, may katiyakang hindi kayang dayain. Mula noon, hindi na muling binangungot si Lucas. Hindi na rin siya bumabangon sa kalagitnaan ng gabi para umiyak. Ang mga dating iglap ng takot ay napalitan ng malalalim na tulog at mga umagang puno ng kwento. Nanaginip ako na may ilog, kwento ni Lucas minsan habang nag-aalmusal. Puno siya ng liwanag tapos lumulutang ako. Walang bigat. Wala ring ingay. Ang sarap dun, Papa. Habang si Lucas ay nagsisimulang managinip ng liwanag, si Andrea ay dumarami ang oras na ginugugol sa pagdarasal. Hindi na ito ritual. Hindi na siya sumusunod lang sa halimbawa ni Miguel. Siya na mismo ang humahanap ng oras, ng sulok, ng katahimikan. Sa bawat galaw niya may pagdahan-dahan. May intensyon. Minsan, habang nagluluto, napahinto si Andrea at sumulyap sa kisem. Nang mapansin siya ni Miguel, tinanong niya, anong tinitingnan mo? Wala naman, sagot niya. Pero parang ang gaan. Parang may nagmamasid pero hindi masama. Parang tinatanong lang kung okay na tayo. Okay na ba tayo? Balik tanong ni Miguel. Napangiti si Andrea. Paunti-unti. Hindi lahat ng gabi ay perpekto. Minsan, may bigla ang lamig pa rin. May pintuang bumubukas ng kusa. Ngunit hindi na ito tinatakasan. Sinasalubong na ito ng dasal. May mga gabing binubuksan ni Miguel ang lahat ng bintana bago matulog, hindi upang paalisin ang kung anong naroroon, kundi upang ipaalam na handa silang tanggapin ang liwanag, saan man ito manggaling. Unti-unti, ang dating bahay na tila pasaning lugar ay naging tahanan. Hindi dahil sa nawala ang panganib, kundi dahil tinanggap nilang ang laban ay hindi sa labas, kundi sa loob. Ang sala ay naging lugar ng pagtitipon. Ang kusina ay naging altar ng tahimik na pagmamasid. Ang mga kwarto ay hindi na kulungan ng takot kundi pahingahan ng mga kaluluwang nagpapalakas.
At si Miguel, gabi-gabing nauupo sa sulok ng sala, hawak ang medalya, ngunit hindi na para magtanong o humingi, kundi para makinig. Minsan, wala siyang sinasabi. Pinipikit lang niya ang mga mata. Pinakikinggan ang huni ng gabi. Ang tunog ng hangin sa mga bintana. Ang yapak ni Luca sa kisame. Ang paghinga ni Andrea sa kabilang kwarto. At sa gitna ng katahimikan, bumubulong siya sa sarili. Ganito siguro ang totoong kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil hindi mo na kailangang takasan ang sarili mong tahanan. Hapon noon nang marinig ni Miguel ang mahinang katok sa gate. Hindi niya ito agad pinansin, inakalang delivery o isa na namang batang nagkakalakal. Ngunit may kung anong pumilit sa kanya na lumapit. Pagsilip niya sa labas, nakita niya si Rico, isang kapitbahay sa kabilang kanto, nakakamiseta, pawisan, hawak ang isang kahang may sigarilyo sa loob ng bulsa, at tila mas mabigat pa kaysa sa init ng araw ang daladala. "Pasensya na, Miguel," mahina ang sabi ni Rico. "Pwede ba akong makausap?" "Pasok ka," sagot ni Miguel agad-agad. Walang tanong. Walang alinlangan. Dinala niya ito sa sala, sa mismong sulok kung saan siya karaniwang nagdadasal tuwing gabi. Tahimik silang naupo. Si Rico, hindi mapakali, si Miguel, kalmado, nakatingin lang, hindi pinipilit magsalita ang bisita. Pagkalipas ng ilang minuto, sumabog din ang tanong. "Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi mo nakilala ang sarili mo? Na kahit nandyan ka, hindi ka makita ng mga mahal mo sa buhay?" Tumango si Miguel. "Kasi sa bahay mula nung namatay ang asawa ko, parang may ibang naninirahan na rin. Hindi na ako mapakali. Yung anak ko, nagsasabi na may babae daw sa may hagdan. Nakatayo lang. Hindi umiimik. Hindi umaalis." Hindi nagsalita si Miguel. Sa halip, lumapit siya sa drawer. Binuksan ito, at kinuha ang isang medalya, isa sa mga binasbasan niyang reserba. Marahan niya itong inabot kay Rico. Hindi ito agimat, anya. At hindi rin ito pampaswerte. Tiningnan ni Rico ang medalya. Mabigat ito sa palad, hindi dahil sa tanso, kundi sa katahimikan ng ibinibigay nitong presensya. "Anong gagawin ko dito?" tanong niya. "Ipabless mo sa pari," sagot ni Miguel. "Tapos huwag mo itong ituring na pananggalang. Hindi ito pader. Isa itong paalala." "Paalaalang ano?" "Na hindi ka nag-iisa. Na pwede kang tumindig sa gitna ng dilim. Pero kailangan mong pumili araw-araw." Tahimik si Rico. Tila may bumangga sa loob niya. Hindi siya umiyak. Pero nagtagal siya sa pagkakatingin sa medalya. Parang may dinidinig na hindi marinig ng iba. "Naiintindihan kita," dagdag pa ni Miguel. "Hindi dahil alam ko ang lahat. Pero dahil pinili ko ring manatili sa bahay na minsan akala ko ay hindi ko nauwian." "Ganun ba kadilim dito dati?" "Hindi lang madilim," sagot ni Miguel. "Parang walang hangin. Walang pag-asa. Pero hindi dahil sa lugar kundi sa amin." Muling tumahimik si Rico. Dahan-dahan niyang isinilid ang medalya sa kanyang bulsa. Tumayo. Lumingalinga sa loob ng bahay. "Alam mo, tuwing dumadaan ako dito, parang ang gaan. Parang kahit walang nagsasalita, naririnig ako ng pader." Ngumiti si Miguel. Baka dahil may panalangin nang nakaukit sa mga dingding. Pag-uwi ni Rico, naiwan si Miguel sa sala. Ngunit hindi siya nagdasal para sa sarili. Hindi siya humingi ng tulong. Sa halip, marahang binigkas ang pangalan ni Rico sa isip. Isa-isang salita lang, "Gabayan mo siya, Panginoon. Tulungan mong magliwanag ang kanyang bahay." Makalipas ang 2 araw, may iniwang sulat sa gate si Rico. Isang papel lang. Sulat kamay. "Salamat." Gabi pa lang, tahimik na ang bahay. Matagal ko nang hindi naramdaman yon. "Rico." Hindi napigilan ni Miguel ang mapangiti. Pero hindi ngiti ng pagmamayabang. Isa yung ngiti ng taong nakita ang isang binhi ng liwanag na unti-unti nang sumisibol. Sa mga sumunod na araw, may isa pang kumatok. Isang ginang sa kabilang kalye. May anak na laging nilalagnat tuwing 2:00 ng madaling araw. Sa kabila, isang tricycle driver na laging nakakarinig ng kaluskos sa kusina kapag gabi. Iba't ibang kwento. Pare-parehong takot. Pare-parehong tanong. At si Miguel? Hindi siya nagbigay ng sermon. Hindi siya nagturo. Sa halip, tinanong niya, "Ano ang hinahanap mo sa dilim?"
Kadalasan, hindi sila makasagot agad. Baka hindi mo kailangan ng sagot. Baka kailangan mo lang tandaan na may liwanag pa rin kahit walang paliwanag. At sa tuwing may hihiling ng dasal, hindi siya nagbibitiw ng malalalim na linya. Hindi siya nagpupustura. Pinapatong lang niya ang kamay sa balikat nila, tahimik na binubulong. Hindi mo kailangan ng sagot ngayon. Ang kailangan mo ay lakas para maghintay. Sa loob ni Miguel, may bumangon na bagay na mas malaki kaysa sa mga naunang takot, layunin. Hindi siya binigyan ng liwanag para lang iligtas ang sarili. Ibinigay ito sa kanya para isabuhay, hindi ipagmayabang. Para ipasa, hindi ikubli. Minsan, habang pinapanood niya si Lucas na naglalaro, narinig niya itong bulong sa isang kaibigan. Yung tatay ko, nagdadasal siya pero hindi lang para sa amin. Para din sa mga bahay ng kapitbahay. At habang binabalikan niya ang mga araw na siya'y halos mamatay sa takot, ngayon, ramdam niya ang tibay ng loob. Hindi dahil wala ng masamang espiritu. Kundi dahil hindi na siya lumalaban para lamang mabuhay, lumalaban na siya para magbigay buhay sa iba. Isang gabi, habang muling naupo sa sulok ng sala, tinignan niya ang altar. Sa tabi nito ay may nakasalansan ng mga papel, sulat ng pasasalamat, dasal ng mga kapitbahay, mga medalya para sa pagbabasbas. Lahat ito, hindi niya hiniling. Lahat ito, dumating ng kusa. At sa kanyang isip, isang linyang tila galing sa sulat ni Elias ang bumulong. Ang binhi ng liwanag ay hindi kailanman tumutubo para sa sarili. Lagi itong nakalaan sa iba. Hindi na siya nagtanong kung bakit siya. Hindi na siya nagtanong kung sapat na siya. Ang mahalaga, may nagbago. At kung may isang bahay nang nagkaroon ng katahimikan, baka kaya pa nitong madagdagan pa. Isa-isa. Tahimik. Tapat. Gabi ng Miyerkules. Tahimik ang hangin. Sa labas, ang mga post ng ilaw ay kumikislap-kislap sa fog na bumabalot sa kalsada. Sa loob ng bahay ni Miguel, katahimikan din ang bumabalot, hindi ang dating bigat na tila nakasakay sa dibdib, kundi ang uri ng katahimikan na parang dasal na walang salita. Sa sala, si Andrea ay nagbabasa ng lumang aklat ng panalangin, si Lucas ay nakahiga sa sofa, yakap ang kanyang paboritong kumot. Si Miguel naman ay nasa altar, nakaupo sa sahig, hawak ang medalya. Ang kandila sa harap niya ay nagliliyab ng banayad, tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ngunit bandang 11:00 ng gabi, may biglang nagbago. Tumigil ang hangin. Hindi gumagalaw ang kurtina. Walang ingay mula sa labas. Pati ang mga kuliglig ay tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi payapa. Parang paghinto ng lahat ng bagay bago sumabog ang bagyo. Napansin mo, tanong ni Andrea, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Tumango si Miguel. Tahimik pero hindi normal. Biglang napundi ang ilaw sa sala. Sumunod ang kisem. Isang putok. Isang kisap. At dilim. Si Lucas biglang bumangon. Parang alam na niya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nataranta. Tumayo siya, nakatingin lang sa kisam. Tay, bulong niya. Narito na naman siya. Hindi nagtaka si Miguel. Tumindig siya, kinuha ang kandila, at tinayo ito sa gitna ng sala. Ang liwanag nito'y tila lumalaban sa dilim na unti-unting sumasakop sa paligid. Hindi ito katulad dati, dagdag ni Andrea, nakatayo na rin. Parang mas galit. Mas desperado. Mula sa kusina, narinig nila ang isang tunog, tila mga baso na gumulong sa sahig. Ngunit alam nilang walang bumagsak. Walang nahulog. Wala ring gumalaw. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Miguel sa medalya. Tumayo siya sa gitna ng sala, tinapat ang sarili sa direksyon ng kusina at nagsimulang magdasal. Crux Sancti Patris Benedicti. Habang binibigkas niya ang panalangin, naramdaman niyang dumadaloy ang init sa palad niya. Hindi ito takot. Hindi rin ito init ng apoy. Isa itong lakas. Isang tiyak na enerhiya na tila pinapanday ng paninindigan. Vade retro, Satanan. Sa sandaling iyon, bumukas mag-isa ang pinto sa likod. Sumingaw ang malamig na hangin, mabigat, parang usok. Ngunit sa gitna nito, si Lucas ay lumapit sa kanyang ama, humawak sa laylayan ng kanyang barong, at tumingin sa pinto. Hindi ka na pwede rito, anya. Malinaw. Walang sigaw. Walang kaba. Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Sa loob ng bahay, ang hangin ay gumalaw.
Ngunit sa halip na takot, may pumasok na init. Isang tila liwanag na hindi galing sa ilaw kundi galing sa loob. Ang kandila sa gitna ng sala ay lumakas ang apoy. Ang liwanag ay sumayaw sa kisem. Si Andrea ay lumapit sa kanila, hawak ang isang krusipiyo, at sabay-sabay silang tatlo ay tumayo sa gitna ng sala, nakaharap sa bukas na pinto. Walang salita. Walang galaw. At pagkatapos ng ilang sandali, unti-unting bumalik ang hangin sa labas. Ang malamig na simoy ay naglaho. Ang dilim ay lumabnaw. Ang ilaw sa kisam ay bumalik, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, parang paumanhin. Napapikit si Miguel. Malalim ang hinga. Naramdaman niya ang pawis sa batok, ngunit hindi siya nanginig. Hindi siya napagod. Tumayo siya. Hindi upang lumaban, kundi upang manindigan. Si Andrea ay naupo sa sofa. Napaluhod si Lucas sa tabi ng kandila. At sa loob ng ilang minuto, walang kumibo. Lahat sila ay naroon, tahimik na nakikinig sa tunog ng kapayapaan. Bago matulog, nilapitan ni Miguel ang altar. Ibinaba niya ang medalya sa luma nitong kahon. Ngunit bago ito isara, bumulong siya. Hindi ka ang nagsalba sa amin. Ang panata ang nagsalba. Pero salamat sa paalala. Sa kwarto, si Andrea ay nakahiga na. Hindi natulog agad. Hinintay si Miguel. Pagpasok nito, nagkatinginan sila. Gising pa si Lucas, tanong niya. Hindi. Tulog na. At tahimik. Malalim ang hinga. Nagyakapan sila. Walang salita. Isang uri ng yakap na hindi para sa aliw, kundi para sa pasasalamat. Mula sa labas, naririnig ang mga kuliglig muli. Ang hangin ay may dalang bango ng gabi. At sa kisam ng kwarto, ang anino ng krus na nakasabit ay hindi na gumagalaw ng kakaiba. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, si Lucas ay tahimik. Tinitigan niya ang medalya sa mesa. Sabi niya, "Ani Lucas, di na siya babalik." Sabi niya, hindi niya kayang pumasok kung may ganitong ilaw. Sino nagsabi? Tanong ni Andrea. Yung lalaki sa panaginip ko. Yung may pakpak ulit. Tinuturo niya yung altar. Sabi niya, tuloy niyo lang. Huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Napatingin si Miguel sa asawa. Ngumiti ito, ngunit may luha sa mata. Hindi tayo nag-iisa, ulit ni Andrea. Tama ka, sagot ni Miguel. Hindi na ito tungkol sa proteksyon. Tungkol na ito sa paninindigan. At sa puso niya, alam ni Miguel na iyon ang huling gabi ng pagsubok na ganoon. Hindi na nangangahulugang wala nang haharapin. Ngunit ang pagsubok na nagpapatibay, hindi na isang banta, isa na itong pagpapatunay. At sa bawat apoy na lalampasan, may liwanag na lalalim. Hapon. Sa isang sulok ng sala, si Miguel ay nakaupo sa maliit na mesa na yari sa kahoy ng lumang aparador. Sa harap niya, isang notebook, gamit na gamit, lukot na ang mga pahina, ngunit puno ng tinta. Puno ng mga tanong, sagot, dasal, obserbasyon, at higit sa lahat, mga pangalan. Mga pangalan ng taong kumatok sa kanilang gate. Mga pangalan ng tumanggap ng medalya. Mga pangalan ng humingi ng panalangin. Isa-isang letra, inilista niya ang lahat ng kanyang naranasan. Hindi upang gawing kwento, kundi upang hindi malimot. Para maalala, para maipasa, para kung sakaling may dumaan sa parehong dilim, may ilaw silang masusundan. Habang sumusulat, naririnig niya sa kusina ang mahina, ngunit malinaw na boses ni Andrea. Binabasa niya ang i-aklat ng mga santo. Tuwing natutuklasan siya ng bagong patron, binabanggit niya kay Miguel. Alam mo ba, sabi niya minsan, na si Santa Rita ay patron ng mga imposibleng kahilingan. Baka minsan hindi lang panalangin ang kailangan ng tao. Baka kailangan din nila ng inspirasyon na may ibang nakaangat din mula sa hukay. Ngumiti si Miguel. Baka nga. O baka tayo ang tinatawag para maging inspirasyon ngayon. Hindi ako santo, sagot ni Andrea. Hindi rin ako. Pero tingnan mo tayo ngayon, sambit ni Miguel habang tinitigan ang paligid. Tahimik. Hindi dahil walang gulo, kundi dahil marunong na tayong tumahimik kahit may gulo. Mula sa kabilang kwarto, narinig nilang bumigkas si Lucas ng panalangin. Salamat po, Diyos. Salamat po sa ilaw. Bantayan niyo po si Papa, si Mama, pati si Tita may na may lagnat. Amen. Pagkatapos, maririnig ang tunog ng kanyang munting paa habang papalapit sa sala. Papa, tapos na akong magdasal.
Pwede na ba akong manood ng cartoons? Ngumiti si Miguel. Sige, isang episode lang. Tumakbo ang bata sa at agad na tumawa sa opening ng paborito niyang palabas. Si Andrea ay lumapit, bitbit ang isang tasa ng tsaa. Alam mo, Anya, kaya siguro hindi na ako natatakot sa gabi kasi may ginagawa na ako tuwing umaga. Ano yun? Humihinga, sagot niya. At nagpapasalamat. Dati, hindi ko akalaing malaking bagay yon. Nagpatuloy si Miguel sa pagsusulat. Hindi ito nobela. Hindi ito talambuhay. Isa lang itong koleksyon ng paglalakbay. Isang personal na mapa ng landas na minsang inakala niyang wala ng dulo. Sa likod ng notebook, nagsimula siyang magsulat ng mensahe. Hindi para sa kanya. Hindi para sa pamilya. Para sa sinumang makabasa sa hinaharap. Kung hawak mo ang medalya, tandaan mong hindi ito para sa depensa. Isa itong paanyaya. Hindi ito upang takasan ang kadiliman, kundi upang maging ilaw sa gitna nito. Hindi ito mahiwagang bagay. Isa itong paalala na ang panata ay hindi isang sagot kundi isang simula. Isinara niya ang notebook. Tumingin sa altar. Tahimik pa rin ang apoy sa kandila. Sa susunod na linggo, plano niyang dalhin ang kanyang kwento sa parokya. Hindi upang magturo. Hindi upang magtayo ng samahan. Gusto lang niyang ipasa ang liwanag. Gusto niyang makipag-usap sa kahit isang taong pakiramdam ay sila na lang ang naiwan sa dilim. Si Andrea naman ay nagsimula ng magboluntaryo sa simbahan. Sa linggo ng gabi, nagbabasa siya ng mga panalangin sa misa. Hindi para ipakita na banal siya, kundi para ipaalala sa sarili na may tinig siyang pinapakinggan na ngayon ay ginagamit para sa kabutihan. Si Lucas, sa kanyang murang edad, ay tila may likas na paninindigan. Sa tuwing may makikitang malungkot na tao, lalapitan niya ito. Isang beses, sa palengke, nilapitan niya ang isang matandang babae at bumulong. Huwag kang malungkot, Lola. May liwanag pa. Nagulat ang matanda. Tinapik si Lucas sa ulo at walang salitang napangiti. Si Miguel, tuwing gabi, ay hindi na nagdarasal upang alisin ang takot. Nagdarasal siya upang mapanatili ang tapang. At sa bawat pagbigkas niya ng panalangin, alam niyang hindi na ito panawagan para sa tulong. Ito'y panawagan para sa misyong yakapin niya araw-araw. Isang gabi, habang naglilinis ng harapan ng bahay, may nadaan ng binatilyo. Mukhang problemado. Dahan-dahang lumapit at tinanong. Kuya, totoo po ba yung naririnig kong kwento tungkol sa medalya? Yung sinasabi nilang dito raw sa bahay niyo, may milagro. Hindi agad sumagot si Miguel. Ngumiti siya at sinabing, hindi milagro ang nagbago sa bahay na to, panata ang nagbago. Panalangin, paninindigan, at tiwala. Gusto mong pumasok sandali? Tumango ang binatilyo. Sa mismong sulok ng sala kung saan lahat nagsimula, naupo silang dalawa. Si Miguel ay nagbukas ng isa sa mga ekstrang medalya. Wala kang kailangang gawin agad, Anya. Makinig ka lang muna. At tandaan mo, kahit gaano pa karaming dilim ang harapin mo, ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Minsan, tahimik lang. At habang nagsisimulang makinig ang binatilyo, si Miguel ay nagdasal muli. Hindi para sa sarili. Hindi para sa bahay. Kundi para sa susunod. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, may dala na siyang liwanag. At handa na siyang ipasa ito. Mainit ang araw ngunit malamig ang hangin. Isang uri ng balanse sa kalikasan na bihira lang maramdaman. Sa loob ng bahay ni na Miguel, ang katahimikan ay hindi nakakaiba. Sanay na sila rito. Hindi na ito katahimikan ng pangamba, kundi katahimikan ng mga pusong may kapayapaan. Sa sala, habang inaayos ni Andrea ang kurtina, si Miguel ay nakaupo sa sahig, harap sa altar. Ang liwanag ng hapon ay dumadaan sa bintana, tumatama sa mesa, at sa ibabaw nito, nandoon ang medalya. Hindi na ito laging nasa bulsa niya. Hindi na rin niya ito kinikilala bilang unang hahanapin tuwing may kakaibang pakiramdam. Nandoon ito ngayon. Tahimik. Hindi nakatago, hindi dinadala. Ipinapahinga. Isinusuko. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya sandali. Hindi upang humingi ng tulong, kundi upang magpasalamat. Ang dami mong tinahak kasama ko, bulong niya. Pero hindi ka ang nagtulak sa akin. Pinakita mo lang ang daan. Sa paghawak niya, walang kakaibang nangyari. Walang lamig.
Walang init. Wala ring sindak. Isang simpleng pakiramdam lang, tulad ng paghawak sa kamay ng isang kaibigan na matagal mong hindi nakita. Mula sa kusina, dumaan si Lucas, may hawak na libro. "Papa, pwede ko bang ilagay ito sa altar?" "Ano yan?" tanong ni Miguel. "Yung drawing ko po ng angel." Tumango si Miguel. "CJ, ilagay mo dyan sa tabi ng medalya." Sumunod ang bata. Maingat niyang isinandal ang papel, ginamit ang maliit na bato bilang pang-ipit. Tapos ngumiti. "Ang altar natin parang tahanan din ng liwanag, ano po?" Sagot ni Miguel. "Pero tandaan mo, anak. Ang altar ay paalala lang. Ikaw ang tunay na tahanan ng liwanag." Nagtaka si Lucas, pero tumango. "Paano po yon?" "Sa puso mo," sagot ni Miguel. "Sa iniisip mo, sa sinasabi mo, sa ginagawa mo araw-araw. Doon nabubuhay ang liwanag. Hindi sa medalya. Hindi sa kandila. Sa loob mo." Lumapit si Andrea. Sumandal sa balikat ni Miguel. "Tama ka. At minsan, kapag nalilimutan natin yan, maganda ring may altar para mapaalalahanan tayo." Panglabas na paalala ng panloob na katotohanan, ani Miguel. Mula sa drawer, inilabas niya ang notebook. Yung isa na halos puno na. Binuksan niya ito sa huling pahina. Doon, walang sulat. Walang marka. Isang blankong pahina na tila naghihintay. Sa gitna nito, sinulat niya. "Ngayon ko lang talaga naintindihan. Ang medalya ay hindi ginawa upang hawakan sa lahat ng oras. Ginawa ito upang paalalahanan tayong maging gaya nito, matibay, may layunin, may dasal sa bawat ukit." Pagkatapos, isinara niya ang notebook. Huminga ng malalim. At doon, napagtanto niya. Ang pananampalataya na dati ay panghawak, ngayon ay panata na. Hindi na siya naghahanap ng palatandaan. Siya na mismo ang palatandaan. Tuwing may lalapit sa kanya na may tanong, hindi na niya agad iniabot ang medalya. Sa halip, nakikinig siya. Tinitingnan sa mata. Inaabot ang kamay. Tapos saka lang magsasabi. "Huwag kang matakot. Hindi kita tutulungan. Sasamahan kita." Dahil hindi na siya tagatanggap ng liwanag. Tagapagdala na siya nito. Isang hapon, dumalaw si Rico. Dala-dala ang medalya na ibinigay ni Miguel noon. "Alam mo ba, ani Rico? Simula nang i-bless ko ito, parang mas nakakahinga na ang anak ko. Hindi na siya nagigising na umiiyak. Pero nitong nakaraang linggo, tinanong niya ako, 'Papa, bakit mo pa yan dala-dala kung hindi mo na kailangan?'" Nagkatawanan sila. Ngunit pareho silang natahimik pagkatapos. "Baka nga hindi ko na kailangang dalhin ito palagi," dagdag ni Rico. "Pero gusto kong makita ng anak ko na hindi ko ito nakakalimutan." Tumango si Miguel. "Iyon ang mahalaga. Hindi ang pagkakahawak kundi ang pag-alala." Tiningnan nila ang medalya. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kumikislap ito kahit kupas na ang mga ukit. Hindi ito nawalan ng lakas. Pero si Rico, tulad ni Miguel, ay natuto ng hindi aasa rito bilang sandata. Ginawa na niya itong simbolo ng isang buhay na may paninindigan. Bago umalis si Rico, inilagay niya ang medalya sa altar ni na Miguel. Saglit lang. Tumingin siya sa paligid. Huminga. "Kung pwede, Anya, pahinga ko muna siya rito." Tamang-tama, sagot ni Miguel. "Alam ko namang hindi mo siya iiwan. Daladala mo na rin siya sa puso mo." Pagkaalis ni Rico, sinarado ni Miguel ang pinto. Tumingin sa altar. Ngayon, 2 medalya ang nandoon. At sa tabi nila, ang drawing ni Lucas ng isang angel na nakangiti. Sa sandaling iyon, walang kakaibang nangyari. Walang pagyanig. Walang milagro. At iyon ang himala. Katahimikan. Kalma. Pagpapatuloy. Iyon ang tunay na refleksyon ng medalya. Hindi ito palaging dramatiko. Hindi ito laging makapangyarihan sa panlabas. Ang tunay nitong lakas ay sa panloob, sa katahimikang dumadaloy kapag alam mong ikaw ay nasa tamang landas, kahit walang pumapalakpak. At doon, habang pinagmamasdan ni Miguel ang altar, napagtanto niya na ang liwanag ay hindi isang bagay na tinatanggap minsan at tapos na. Ito ay paulit-ulit na pagpili. Paulit-ulit na pagsunod. Paulit-ulit na pagbabalik sa sarili. Kaya't dahan-dahan niyang hinaplos ang medalya. Hindi upang humiling ng milagro,
kundi upang magsabi ng pasasalamat. Salamat. Dahil kahit kailan hindi mo ako pinilit. Pinakita mo lang kung ano ako pwedeng maging. Sa puso niya, buo ang paniniwala. Hindi na niya kailangang dalhin ang medalya sa bulsa. Dahil siya na mismo ang naging refleksyon nito. May kakaibang liwanag sa loob ng bahay ni Miguel. Hindi ito galing sa araw, sa ilaw o sa kandila. Isa itong uri ng ningning na hindi basta nakikita, mararamdaman mo lang kapag nandoon ka na. Mainit, ngunit hindi nakakairita. Tahimik, ngunit hindi nakakatulig. Isang kapaligiran na tila hinihimas ang kaluluwa. Kahit ang mga bisita ay napapansin. Miguel, sambit ng isang matandang kaibigan mula sa trabaho. Ewan ko kung ano ang meron, pero sa tuwing pumapasok ako rito, parang gumagaan ang dibdib. Umiti lang si Miguel. Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Hindi dahil sikreto ito, kundi dahil ang mga bagay na totoo ay hindi kailangang piliting unawain. Kusa silang nagsasalita. Tuwing Sabado ng hapon, may mga taong dumarating, kaibigan, kapitbahay, minsan estranghero na ipinakilala lang ng iba. Hindi sila nagdadasal ng sabay, hindi rin ito parang misa. Naupo lang sila, nagsasalo sa kape at kwento, at sa pagitan ng mga katahimikan, si Miguel ay nakikinig. Hindi siya nagtuturo. Hindi siya nangangaral. Nagsasalita lang siya kapag nararapat. Madalas, isang tanong lang ang binibitawan. Kamusta ang puso mo? At doon nagsisimula ang lahat. Isang lalaking nawala ang trabaho, isang dalagang nawala ng tiwala sa sarili, isang inang hindi na makatulog sa gabi. Lahat sila, sa iba't ibang anyo, ay humahanap ng liwanag. At ang tahanan ni Miguel ay naging daanan nito. Hindi simbahan. Hindi klinika. Isang tahanan lang, may mesa, may kape, may katahimikan. At may medalya sa altar na ngayon ay tila bahagi na lang ng tanawin. Hindi na ito ang sentro, pero hindi rin ito nawala. Isa na itong paalala sa dingding, tulad ng lumang larawan ng kasal o ng binyag ni Lucas. Minsan, may batang bumisita, anak ng kapitbahay. Kuya Miguel, totoo po bang may anghel dito? Nagkatinginan si Miguel at Andrea. Si Lucas ay tahimik lang sa gilid. Bakit mo natanong, iho? Kasi po, noong dumaan kami ni Mama, parang may mabangong amoy. Tapos bigla pong bumaan ang pakiramdam ko. Hindi agad sumagot si Miguel. Tumingin siya sa altar, saka ngumiti. Siguro hindi dahil sa anghel. Baka dahil sa panalangin. At siguro dahil narito ka. Umakyat sa hagdan ang bata. Saglit lang, tumingin sa paligid. Pagbaba niya, tila may dinaramang kapayapaan sa mukha. Sa gabing iyon, naupo si Miguel sa may bintana. Bukas ang mga ilaw sa altar. Sa tabi niya, nakaupo si Andrea, nakaakap sa kanyang braso. Si Lucas ay naglalaro sa sahig, gumuguhit ng bagong larawan. Wala nang kakaibang tunog. Wala na ring mga pinto na kusa ng bumubukas. Ang mga salamin ay nananatiling malinaw. Ang ilaw ay hindi na napupundi. Ngunit higit sa lahat, ang bigat na dati nilang pasan, wala na. Hindi dahil nawala ang problema. Hindi dahil nawala ang kadiliman sa mundo. Kundi dahil natutunan na nilang tumayo. Sa mga gabing tahimik, hindi na takot ang nararamdaman ni Miguel. Kundi pasasalamat. At hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang nag-aayos ng luma niyang notebook, binuklat niya ang unang pahina. Nandoon pa rin ang mga tanong. Ano ito? Kanino ito galing? Anong ibig sabihin ng mga letra? Ngunit sa likod na bahagi, ang mga sagot ay hindi eksakto. Walang teolohiya, walang doktrina. Isinulat niya lang. Ang liwanag ay hindi nagtataboy sa dilim. Pinaalalahanan lang tayo na kahit kailan, hindi tayo iniwan ng araw. Nakatago lang. Naghihintay. At ngayon, ang bahay nila ay parang araw, hindi sumisigaw ng liwanag, pero palaging nariyan kapag may dumarating na pagod, takot, o luha. Hindi araw-araw may bumibisita. Hindi rin palaging tahimik. May pagkakataon pa rin na si Lucas ay nagkakaroon ng masamang panaginip, si Andrea ay napapagod sa trabaho, si Miguel ay nadadala ng alinlangan. Ngunit alam na nila ang gagawin. Hindi para tumakbo, kundi para lumuhod. Magdasal. Tumahimik. Makinig. Dahil hindi lang ang medalya ang paalala ng liwanag. Ang tahanan nila ngayon ay paalala na rin. At sila. Sila mismo.
Isang gabi, bago matulog, kinausap siya ni Andrea. Miguel, napansin mo ba? Hindi mo na masyado hinahawakan ang medalya. Tama ka. Hindi mo na rin tinutulungan ang mga tao gamit yon. Ikaw na mismo ang hinahanap nila. Hindi sumagot si Miguel. Lumapit siya sa altar. Hinawakan ang medalya. Walang drama. Walang kakaiba. Hinaplos lang niya ito sa kabumulong. Salamat. Sa dulo ng araw, ang medalya ay hindi na tanikala ng takot. Isa na itong simbolo ng panata. At si Miguel ay hindi na lang isang taong naghahanap ng liwanag. Isa na siyang buhay na paalala na kahit sinong tao, kahit gaano kabigat ang pinanggalingan, ay maaaring maging tahanan ng Diyos. Sa katahimikan ng gabing iyon, bago isara ang bintana, tumingin si Miguel sa langit. Walang bituin, ngunit may malamig na simoy. At sa puso niya, isang tiyak na bulong. Ang tahanang may panalangin, kahit maliit, ay damba ng walang kandado. Bukas ito sa sinumang nawawala. At ikaw, Miguel, ay hindi na tagabantay lang. Isa ka ng pintuan. Ngumiti siya. Isinara ang bintana. At sa loob ng bahay, walang nagbago sa itsura. Pero lahat ay buhay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.